mga master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7101-7120. Kabanata 7101. Ang eksena ay tila nagyelo sa oras. Si Emperor Kadir at ang lahat ng mga banal na nilalang ay lumilitaw na naghihintay para sa tugon ni Quentin. Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin, G. Quentin. Gayunpaman, dahil pinili nating magtiwala kay Emperor Kadir, dapat nating suportahan siya ng walang pasubali. Sinira ni Quintus ang katahimikan. Ipinaglaban namin na ang Diablo ay hindi mabilang na beses sa pagbuo ng Binurlith. Malubhang nasugatan namin siya kahit na hindi namin siya pinatay. Malinaw kung naaalala ko na tinatamaan mo ang Diablo, na nagdulot ng isang kumikinang na token na mahulog mula sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, ang token ay dapat na token ng Marauder na kumokontrol sa hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma, di ba? Nang marinig ito, ang mga mag-aaral ng Emperor Kadir ay nagkontrata, at ang iba pang mga banal na nilalang ay sumabog sa kaguluhan. Si Thea lamang ang nagpakita ng malinaw na mga palatandaan ng pagpatay sa hangarin sa kanya. Mukha, sa gilid ng isang outburst. Hindi niya maisip kung ano ang naranasan ng kanyang asawa. Ang sabay-sabay na pag-atake ng dalawang nakatagong emperador, na may kapangyarihan na higit sa Emperor Kadir, ay iwanan siya ng malubhang na sugatan kahit na nakaligtas siya. Biglang namamagitan si Thea tulad ng pagtingin ni Emperor Kadir kay Quentin at malapit nang magsalita. Siya ay dumaan sa mandirigma ng Marauder na ipinakita ni Lyzia. Pagkuha ng pagkakataon, sinaktan siya ni Lyzia ng isang malinaw na ilaw. Nang inig siya at pagkatapos ay tinitigan si Lyzia. Huwag mo akong titigan, Ms. Thea, isang boses si Lyzia. Ayokong mailantad ngayon, panipi. Natatanggap ang mensahe, mabilis na nai-redirect ni Thea ang kanyang tingin at nagmadali patungo sa Quintus at Quentin. Ikaw mga matatandang aso, ano ang ginawa mo sa aking asawa? Nahuli ang bantay sa biglaang paglabas ni Thea, kapwa sina Quentin at Quintus ay pansamantalang natigilan. Gayunpaman, sumulong si Emperor Kadir na may kakaibang ngiti. Bata, mangyaring huminahon. Ang iyong asawa ang pinakamahalaga sa mga mas malaking realidad, na walang cap-oris na pagiging matatag. Magiging maayos siya. Na-fuel sa pamamagitan ng puot, si Thea ay tumalikod ng husto at sinabi, Emperor Kadir, dapat bang mangyari ang aking asawa? Ako, bilang gobernador ng Yin, ay time na manampan na ituloy ang paghihiganti sa lahat ng aking lakas, kahit na nangangahulugang pagsasakripisyo ng aking sariling buhay. Sige, sabi ni Emperor Kadir na may walang magawa ng ngiti. Mayroon akong kasunduan sa iyong asawa upang gabayan siya palayo sa landas ng demonyo. Kami ay pamilya sa pamamagitan ng pag-aasawa. Bakit ko nais na makapinsala siya? Sa isang buntong hininga, idinagdag niya, kinakatawan mo ang Wormscale Source sa Wuya Integration Gathering. Hindi mo dapat ipahiya ang banal na Marius sa harap ng napakaraming bayani. Pinaikit ni Thea ang kanyang mga mata sa mga slits. Siya ay naninigarilyo sa embocracy ng Emperor Kadir. Sa sandaling iyon, ang tinig ni Lyzia ay biglang pumasok sa isip ni James. Master, maaari kang makipag-usap ng direkta kay Ms. Thea ngayon. Naririnig ito, nasisiyahan si James at agad na ipinadala ang kanyang tinig kay Thea. Darling, maghanap ng isang dahilan upang mag-alis. Kailangan nating talakayin ang isang bagay na mahalaga. Sa oval screen, maliwanag ang pagkabigla ni Thea habang natanggap niya ang mensahe, gayunpaman siya ay nanatiling binubuo. Bigla, itinaas niya ng husto ang ulo at sinulyapan si Emperor Kadir. Kailangan ko ng paliwanag, lalo na tungkol sa aking asawa. Kung hindi, ang mapagkukunan ng Wormscale ay agad na mag-atres mula sa Wuya Integration Gathering. Pagkatapos nito, sinaksak ni Thea ang kanyang mahabang manggas at bumalik sa pangkat ng mga banal na nilalang. Pagkatapos, ngumiti si Emperor Kadir kina Quintus at Quentin. Huwag mo siyang isipin, ang aking mga dating kaibigan.
Siya ang asawa ni James, ang gobernador ng Yin. Napatiti nila ang maraming paghihirap na magkasama, ang kanilang pag-ibig ay hindi nababagabag. Kaya, patawarin ang kanyang impulsiveness. Panipi. Sige, bumalik tayo sa negosyo, sabi ni Quintes, na tinitingnan si Emperor Kadir at hinayla si Quentin. Emperor, G. Quentin ay mayroon pa ring ilang mga alalahanin tungkol sa iyo, lalo na tungkol sa kung maaari mong tunay na makikinabang sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang pagkatapos na sakupin ang 49 na langit. Kami. Panigurado, panatilihin ko ang aking salita, matatag na sinabi ni Emperor Kadir. Ang 49 na langit, kasama na ang Greater Realms at ang Health Realm, ay dapat na pinasyahan ng mga nabubuhay na nilalang. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng isang malakas na resonance, na nakakaakit ng mga tagapakinig. Sumabog si Quintes sa nakabubusog na pagtawa at tumingin kay Quentin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7102. Sinabi ko sa iyo, G. Quentin, kapag ibinigay ni Emperor Kadir ang kanyang salita, hindi na siya bumalik dito. Magmadali at ilabas ito. Ang panonood ng walang tahi na pagganap ni Quintes at ang matuwid na harapan ng Emperor Kadir, huminga si Quentin bago mabagal ang paglabas ng pangalawang token ng Marauder na ibinigay sa kanya ni James. Ang mga mata ni Emperor Kadir ay nag-apoy sa tuwa sa sandaling napansin niya ang token ng Marauder. G. Quentin, tunay na nakuha mo ang token. Ito ay kamangha-manghang balita. Wala kang ideya. Si Hankan ay isang walang silbi na tanga, kaya sapat na. Si Quentin ay nagambala ng walang tiyaga. Dahil gusto mo ito, kunin mo. Tandaan lamang na panatilihin ang iyong mga pangako. Sa pamamagitan ng isang kisap mata ng kanyang palso, ang token ng Marauder ay lumulutang patungo sa Emperor Kadir. Hinawakan ito na parang isang hindi mabibili na kayamanan, lumingon siya at inalis ang token. Ang isang lilang gintong ilaw ay sumakop sa hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma, na nagdulot sa kanila na itaas ang kanilang mga sandata, ang kanilang pagpatay na hangarin na bumagsak. Kabilang sa mga ito ay ang mga mandirigma ng Marauder na ipinakita ng Lysia, Yanni, at Morgoth. Tumawa si James habang pinapanood niya ang eksena. Nakatayo sa tabi niya, si Harper ay nagpout, ang matandang bastard na si Quintes ay talagang maaaring mag-ikot ng isang kwento. Kung hindi niya hinabol ang Taoism, magiging isang pag-aaksaya ng talento. Iyon ang marka ng isang matalinong tao, chuckled ni James. Ang isang kusang kasinungalingan na tulad ng nababagay sa pagkatao ni Quentin, ay tumutulong sa kanya na makatipid ng mukha, at nagtatatag ng katapatan sa harap ni Emperor Kadir. Natapos din ito ang kailangan kong gawin. Patayin ang 2 ibon na may isang bato. Hindi niya nasasaktan ang sinuman at nag-iiwan ng isang malaking impresyon sa lahat ng 3 panig. Hindi siya simple, panipi. Panatilihin ang mabuting men company at ikaw ay magiging sa bilang, panunokso ni Harper. Panipi. Sa palagay mo ba ay mas tuso at madaya si Quintes kaysa kay Quentin? Panipi. Ito ay normal, sagot ni James ng may ngiti. Sa mundong ito ng panlilinlang at lakas, ang kaligtasan ng buhay ay matigas para sa lahat. Kailangan nating pahintulutan ang mga taong tulad ni Quintes na umiiral. Maaaring hindi siya matapat at magsisilbi sa sarili, ngunit kung hawakan mo ng maayos ang mga tao, maaari silang maging epektibo. Nag-sneer si Harper at tumingin sa likod ng screen. Sa loob ng eksena, nagsimulang mag-issue si Emperor Kadir ng mga utos sa 10,000 mandirigma ng Marauder na na-reclaim niya. Ang unang Marauder Legion ay pinamunuan ni Haring Mist-Oren at nakalagay sa North Gate ng templo. Ang pangalawang Marauder Legion ay pinamunuan ni Haring Yaros at bantayan ang South Gate. Ang pangatlong Marauder Legion ay pangungunahan ni Haring Zagan at bantayan ang West Gate. Ang ika-4 na Marauder Legion ay pangungunahan ni Haring Xavianus at bantayan ang East Gate. Ang natitirang pangunahing puwersa ay pangungunahan ng kabanalan ni Dorvus, na responsable para sa seguridad ng pagtitipon. Tandaan, payagan lamang ang pagpasok. Walang sino mang pinapayagan na umalis. Patayin ang anumang banal na pagkatao na ng ahas na lumabag ng walang awa. Sa pamamagitan ng isang alon ng token, ang hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma ay nagtaas ng kanilang mga sandata at sumigaw, patayin! 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 Nasaksihan ang malakas na pagpapakita na ito,
pinaliit ni James ang kanyang mga mata sa mga slits. Naghahanda si Emperor Kadir para sa isang pangunahing paglilinis sa pagtitipon. Panipi. Patayin ang mga banal na nilalang. Nahuli si Harper. Papatayin ba niya talaga ang kanyang sariling mga tao? Hindi lahat ng mga kalahok sa pagtitipon ay ang kanyang matapat na tagasunod, sagot ni James ng may ngiti. Panoorin ng mabuti. Ang paparating na eksena sa Kadir Temple ay magiging isang dugo. Tandaan, huwag mo akong abalahin. Kailangan kong makipag-usap sa aking asawa. Habang tumalikod si James, nagbulong si Harper sa ilalim ng kanyang hininga, "Scoundrel, nakakalimutan ako sa sandaling mayroon kang asawa." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7103. Emperor Kadir ay tumayo sa itaas ng isang mataas na pulang pader sa malawak na palasyo ng Glindor, na matatagpuan sa hilaga ng Kadir Temple. Sinuri niya ang nagtipon na banal na nilalang mula sa Zymergy, na nakaposisyon sa magkabilang panig. Tanging ang pinakamalakas na bayani at overlay ng Zymergy ang maaaring makapasok sa palasyo ng Glindor. Kahit na ang pinakamababang kasama sa kanila ay mga pinuno ng mga templo sa itaas ng 40th langit. Ito ay isang pagtitipon ng mga piling tao. Kabilang sa mga ito, ang pinakatanyag na mga numero ay ang 4 na beses na emperador, ang mga Diyos ng 4 na panahon, tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig. Bilang karagdagan, mayroong 5 kabanalan ng Jadran, ang 36 na emperador ng dagat, ang 8 Kalidor sovereigns, at ang 72 gintong Diyos, na nag-uutos ng 8 milyong mga sundalo ng ranggo ng Soma Declan. Bawat banal na ipinapakita ang kanilang. Ang mga gintong katawan, napakalawak sa laki, nakaupo sa Zaphas, nagliliwanag na lila at gintong ilaw, na nagpapalabas ng isang banal at marilag na aura. Kasabay ng mga templo sa itaas ng 40th heaven, ang pagtitipon ay binubuo ng higit sa 70% ng mga nangungunang puwersa ng Zymergy. Ang isang upuan ay nanatiling walang laman sa kaliwa ng Emperor Kadir, habang sa kanyang kanang Saturday Thea, pinarangalan tulad ng isang kilalang panauhin, kasama ang mararangal na Quentin at Quintes. Ang pag-aayos na ito ay malinaw na nagpapahiwatig ng hierarchy at pagkakasunod-sunod ng kanilang mga katayuan. Mangyaring makaupo, nagsalita si Emperor Kadir. Sa pamamagitan ng isang swish, ang mga banal na nilalang ay naayos sa kanilang Zaphas, ang silid na nahuhulog sa isang hush na katahimikan habang hinihintay nila ang kanyang mga salita. Ang pag-scan ng pagpupulong, nagbigay ng malabong ngiti si Emperor Kadir. Dahil ang pag-urong ng Wait Arapath, ang mas malaking realidad ay walang pinuno at sa kaguluhan. Hindi mabilang na sumuwi sa Taoism, nagrebelde laban dito, at sinira ang mga batas nito. Ang landas ng demonyo at ang mga minions nito ay patuloy na naghahangad na ibagsak ang kasalukuyang pagkakasunod-sunod at ang mga batas na itinatag ng Wait Arapath, siya ay nagbuntong hininga ng malalim. Sa mga oras na ito, maswerte na natupad mo ang lahat ng iyong mga tungkulin at nagkakaisa sa layunin, na pinapayagan ang mas malaking realms na magtiis hanggang ngayon. Panipi. Kumuha siya ng ilang mga hakbang gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, pagkatapos ay nagpatuloy sa isang mabigat na buntong hininga, gayunpaman, dapat kong ibahagi ang hindi kapani-paniwala na balita. Ang aming mas malaking realidad ay nahaharap sa isa pang malaking hamon at salungatan, na maaaring makaapekto sa iyo lahat. Sa ito, ang mga natipon na banal na nilalang ay sumabog sa mga murmurs, maraming nagpapahayag ng kanilang mga katanungan, habang ang ilan ay bumulong sa kanilang sarili, na nagpapalitan ng mga nakakagulat na hitsura. Samantala, si Thea ay nabigla sa pakikipag-usap kay James. Ipinaliwanag ni James ang kanyang plano ng detalyado kay Thea, na nagpapasya kung paano si Thea, bilang kinatawan ng mapagkukunan ng Wormscale, ay dapat tumugon. Pagkatapos, nakinig sila sa mahaba, provocative speech ni Emperor Kadir, na naglalayong pukawin ang digmaan upang sakupin ang kontrol ng 49 na langit. Sa kanyang lubos na manipulative na pagsasalita, ipinakita ni Emperor Kadir ang kanyang talino at matuwid na pag-uugali. Isinalaysay niya ang kanyang mga pakikibaka upang mapanatili ang pagkakasunod-sunod na naiwan ng Wait Arapath, ang kanyang mga pagsisikap na alisin ang mga rebelde, at ang kanyang malapit na pagpapatupad ng mga batas sa landas, habang subtly pinupuri ang kanyang sarili ng walang malinaw na pagkuha ng kredito. Pagkatapos,
Ang kanyang tono ay lumipat habang ibinuhos niya ang kanyang mga hinaing sa natipon na mga banal na nilalang. Isinalaysay niya ang mga paghihirap na tiniis niya, at ang mga hinala at hindi pagkakaunawaan na kinakaharap niya. Dramatically, inihayag niya ang kanyang hangarin na magbitiw mula sa kanyang posisyon bilang Emperor ng Landas, pagsuko ng kontrol ng Gate ng Misteryo, at pag-atres mula sa mga gawain ng mas malaking realidad upang patatagin ang grand scheme at matiyak ang kapayapaan. Ang gawaing ito ng awa sa sarili, kahit na hindi pinangalanan, malinaw na na-target ang mailap na Lord Goyo. Alam ng lahat na si Emperor Kadir ang pangalawa sa 5 mga emperador ng Landas at gaganapin ang Gate ng Misteryo. Yamang si Lord Goyo ang unang ranggo ngunit bihirang makialam sa mga gawain ng Greater Realms, si Emperor Kadir ay naging pinuno ng de facto, na halos may kakayahang magdikta sa lahat ng mga bagay. Sa buong Greater Realms, tanging ang Taiyi at Lord Goyo ay tunay na makaligtaan sa kanya sa kapangyarihan. Kilalang-kilala na si Taiyi ay ang kanyang pinakadakilang taga-suporta at hindi pipigilan siya, na iniiwan si Lord Goyo bilang nag-iisang potensyal na karibal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7104. Sa gitna ng mga hinaing ni Emperor Kadir at ang kanyang pagpapahayag ng pagbibitiw, ang kanyang mga pre-arranged na taga-suporta ay agad na sumulong. Ang unang nagsasalita ay ang kanyang pinakamalapit na kumpidensyal, ang kabanalan ni Dorvus. Emperor, naubos mo ang iyong sarili para sa kapayapaan ng mas malaking mga lupain, gayunpaman ang ilang mga maling banal na nilalang ay sumasakop sa mataas na posisyon ng hindi nagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Nagpapasisi sila sa idle na paglilinang, na nag-aalok ng walang benepisyo sa mga larangan. Hindi lamang sila nabigo upang mag-ambag, ngunit kumikilos din sila ng mataas at makapangyarihan, na bossing sa amin at nakakahanap ng kasalanan. Hindi ito maiiwasan. Panipi. Lumalagong mas nabalisa, si Dorvus ay yumuko ng malalim kay Emperor Kadir. Emperor, patawarin ang aking katapangan, ngunit ang mas malaking realidad ay maaaring gawin ng walang mga idol na banal na nilalang na ito, subalit hindi natin magagawa kung wala ka. Panipi. Kasunod ng kanyang mga salita, isang malaking pangkat ng mga taga-suporta ng Emperor Kadir, na inihanda ng maaga, ay tumayo. Masigasig silang tumawag para sa labanan, ang ilan ay sumigaw pa para sa isang away hanggang sa kamatayan. Mabilis na kumalat ang kanilang sigasig sa buong palasyo ng Glindor, na nangunguna sa karamihan ng mga banal na nilalang na naruroon upang sumali sa pag-iyak ng labanan. Gayunpaman, ang ilan ay mukhang nakakagulat, sumulyap sa bawat isa sa pagkalito. Nagtataka sila kung bakit ang Uya Integration Gathering ay nagbago sa isang platform para sa mga tawag upang makisali sa isang pangwakas na labanan. Sa loob ng Gate ng Misteryo, napanood ni James ang matinding eksena sa hugis itlog na screen at biglang tumawa. Si Emperor Kadir ay mayroong karunungan ni Emperor Jabari, ang paglutas ni Mr. Franciscus, at ambisyoso at tuso. Lumingon siya sa walang ekspresyon na Harper. Pinahihit ni Harper ang kanyang mga mata at sumagot, ito ay walang anuman kundi pagsulong sa pamamagitan ng pag-urong, pag-uudyok ng puot na sakupin ang kontrol ng 49 na langit. Karaniwan, oo. Gayunpaman, ang diskarte ay mahalaga, sabi ni James. Napansin mo ba ang mga banal na nilalang na iyon sa eksena na hindi sumigaw para sa labanan? Tumanggaw si Harper, ngumiti si James. Sa una, naniniwala ako na siya ay manipulahin ang pagkakapareho ng pagiging kapwa na bubuhay na nilalang upang mag-udyok ng puot laban sa mga nilalang ng Alcide at mag-uudyok ng isang labanan para sa kontrol ng 49 na langit. Gayunpaman, pinaliit ko siya. Umiling-iling si James. Ang matandang fox na ito ay may mas malaking ambisyon. Hinahangad niyang makiisa ang parehong mga kinatawan ng mga nabubuhay na nilalang, Quintus at Quentin, kasama ang mga Alcide na nilalang. Sa pamamagitan ng pagtuloy sa diskarte na ito, sinisiguro niya ang kontrol sa 70% ng mga puwersa ng Zymergy, sa gayon ay nakakakuha ng isang malaking kalamangan sa paksayan ni Lord Goyo at makabuluhang pagpapahusay ng kanyang mga prospect ng tagumpay. Matapos marinig ito, paliitin ni Harper ang kanyang mga mata sa mga slits. Kaya, mula sa simula, hindi niya inilaan na mabawi ang kontrol ng mga mas malaking larangan para sa mga nabubuhay na nilalang ngunit para sa kanyang sariling dakilang ambisyon at pagnanais para sa kapangyarihan. Eksakto, tumanggaw si James na may ngiti.
Ang paggamit ng mga nabubuhay na nilalang bilang batayan para sa puot ay magiging napakaliit, dahil ibabalik nito ang mga nilalang na outside, na orihinal na sumusuporta at nakikiramay sa kanya, sa mga kaaway. Kaya, itinanghal niya ang gawaing ito na umatras upang sumulong. Huminga ng malalim si Harper at umiling-iling. Ang matandang fox na ito ay nakakatakot. Talagang naniniwala ba sa kanya ang mga hanggal na banal na nilalang na ito? Nag-chalk si James at itinuro sa hugis itlog na screen. Sinundan ni Harper ang kanyang direksyon at pinukaw ang kanyang mga browser. Sa screen, si Quintes, na kumakatawan sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms, ay sumisigaw ng malakas, habang si Quentin sa tabi niya ay nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay napuno ng pagkabigo at kasuklam-suklam, na parang nasa gilid ng isang paglabas. Samantala, napanood ni Thea ang pinainit na eksena na may isang hitsura ng libangan, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng walang kamali-mali. Mayroon pa ring ilang matalinong banal na nilalang, sabi ni James nang may ngiti. Kung ipinakita nila ang kanilang katalinuhan ngayon, tiyak na haantong ito sa kanilang pagkamatay. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7105. Harper hissed. Si Quentin ay kawili-wili. Tunay na naiiba siya sa Quintes, masidhing sinabi ni James. Ang taong ito ay kapaki-pakinabang. Kukunin ko ang aking asawa na tulungan siya. Panipi. Habang siya ay nagsalita, si James ay nagpadala ng isang mensahe kay Thea. Kaagad pagkatapos, sumando si Thea malapit sa tainga ni Quentin at bamulong ng ilang mga salita. Si Quentin, na galit, ay biglang nagbago ng kanyang saloobin at nagsimulang sumigaw at nanawagan ng aksyon. Ano ang sinabi ng asawa mo sa kanya? Si Harper, na napapanood ng mabuti ang sitwasyon, tinanong. Nagbigay si James ng isang mahiwagang ngiti at sumagot ng walang pasubali. Susunod, makikita natin si Emperor Kadir na naglalagay ng isang pagpapakita ng pag-iyak at matuwid na pagkagalit. Magsasakripisyo siya. Ang kanyang sarili para sa kapayapaan ng higit na mga lupain at iwanan ang kanyang posisyon bilang landas ng emperador. Panipi. Natigilan si Harper. Tulad ng malapit na siyang magsalita, dahan-daang itinaas ni Emperor Kadir ang kanyang kamay sa gitna ng masigasig na sigaw. Tulad ng hinulaang ni James, nagsimulang umiyak si Emperor Kadir, na gumawa ng isang mahusay na pagpapakita ng kanyang pagdurusa. Hinikayat niya ang mga Diyos, bilang isang tagasunod ng landas ng Wait-Ara, na para sa kapayapaan ng higit na mga lupain at kaligtasan ng lahat ng nabubuhay na nilalang, handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili at hayaan ang iba na maganap. Ang pag-address na ito upang isulong ang mga banal na nilalang ay tumaas na emosyon, na masusunog ang kanilang galit. Lalo na ang kanyang matapat na Diyos, na nagsimulang pagkakasala biyahe sa lahat sa Glindor Palace. Ang sinumang hindi hayagang sumusuporta kay Emperor Kadir ay alinman sa pag-atake sa pasalita o pisikal na sinalakay. Para sa isang panahon, ang buong palasyo ay nasa kaguluhan. Napuno ito ng mga argumento, sumpa, at kahit na mga away, na may mga banal na nilalang na pumapatay sa bawat isa. Ito ay isang medyo walang dugo na panloob na paglilinis. Ang mga nakataas na powerhouse na inayos ni Emperor Kadir ay nagpatupad lamang sa mga sumalungat o hindi sumuporta sa kanya. Iniwasan niya ang isang masaker. Kahit na, nakamit ang kanilang layunin. Ang nakaligtas na mga banal na nilalang ay napinsala at pinilit na ipahayag ang kanilang katapatan, sumali sa paksayon ni Emperor Kadir. Si Quintes, na nagsisilbing strategist, ay nagbukas ng isang serye ng mga plano upang ilunsad ang isang pag-atake sa paksayon ni Lord Goyo. Malawak ang plano ng pag-atake, na kinasasangkutan ng kabuuan ng 49 na langit. Gayunpaman, ang tunay na layunin ay tanging sakupin ang bid ng pagtatalaga ng landas sa loob ng Huya Palace. Tulad ng para sa mga banal na nilalang na panlabas na sumunod ngunit sa loob ay lumaban, matalinong isinama sila ni Quintes sa mga pangunahing puwersa ng Emperor Kadir. Ang kanilang panghuli kapalaran ay ang maging kanyan father. Ang pagtitipon ng Huya integration ay hindi pa naganap, na may kaunting suspense. Nagtapos ito sa lahat na nakaluhod sa pagsamba kay Emperor Kadir. Hindi tinukoy ng assembly kung kailan magaganap ang pag-atake o mapagpasyang labanan. Gayunpaman, naniniwala si James na ilulunsad lamang ni Emperor Kadir ang pag-atake matapos na lihim na pagsasama-sama ang lahat ng kanyang mga puwersa. Matapos bigyan si Thea ng ilang mga tagubilin,
Isinara ni James ang hugis itlog na screen sa harap niya. Pagkatapos, dahan-daang tumayo siya at huminga ng malalim. Ito ba? Nag-aalinlangan na tanong ni Harper. Hindi ba sapat iyon? Sumagot si James ng may ngiti. Huwag kang mag-alala, ang pinakamagandang bahagi ay darating pa. Ang pangalawang kilos ay malapit nang mangyari dito. Gamit nito, nagbago si James sa isang sinag ng ilaw ng taybak at binaril patungo sa pinino na si Emperor Yevgen at ang kanyang primordial na espiritu. Dito, nag-isip sandali si Harper, pagkatapos ay tumango. Tila si Emperor Kadir at ang appointment ng young lover ay halos nararapat. Ang matandang pagong ay dapat na dumating sa lalong madaling panahon. Nagbago din siya sa isang sinag ng ilaw at binaril sa refine ng vortex. Si Emperor Kadir, na sinamahan ni Quentin at Quintes, ay inanyayahan ang Draythorn Palace ng Kadir Temple. Tungkol sa hindi maliwanag na tindig ni Thea, na kumakatawan sa mapagkukunan ng Wormscale, nadama ni Emperor Kadir na oras na upang linawin. Sa sandaling umupo sila, kinuha ni Thea ang kanyang teacup at ngumiti bago makapagsalita si Emperor Kadir. Emperor Kadir, ang iyong diskarte ay nagtrabaho kababalaghan, na nakakuha ng katapatan ng 70% ng mga puwersa ni Zymer J sa iyong tabi. Si Emperor Kadir ay nakuha, at pagkatapos ay umupo na may nakakahiyang ngiti. Yin. Oh, binibini, nagsalita si Quintes. Ang diskarte ni Emperor Kadir ay wala sa pakikiramay. Nais niyang maiwasan ang malakihang pagpatay. Si Thea ay humigop ng tsaa, pagkatapos ay tumangala at nakakapagod na Quintes. Buhay ka ba? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7106. Quintes ay nakapos, pagkatapos ay tumango na may ngiti. Human. Tanong ulit ni Thea. Ang mukha ni Quintes ay twitched. Bata, ang ibig mong sabihin ay makilala laban sa mga nabubuhay na nilalang tulad ng ginagawa ng mga outside na iyon. Huwag kalimutan, ang iyong asawa ay isang tao din. Nag-shock si Thea nang makita ang kanyang malapit na outburst. Bakit ka labis na nababahala? Wala akong sinabi tungkol sa pagiging buhay mo o isang tao. Ikaw. Malapit nang magsalita si Quintes nang magambala siya ni Emperor Kadir ng alon. Lumingon siya kay Thea at nagtanong ng may ngiti, Yin Governor, kahit na ikaw ay isang outside na pagketa. Kahit na ipinakita ang kabaitan sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit ka namin naiiba sa ibang tao mula sa ibang mga outside na nilalang. Panipi. Ganun ba? Ngumiti si Thea. Ito ba ang dahilan kung bakit, sa panahon ng pagtitipon, sa halip na magstokang ng puot at naghahanap ng hustisya para sa dignidad ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang, naglalagay ka ng isang self-awa na kilos? Malinaw na pinutol ang mga salita ni Thea. Kahit na si Emperor Kadir, kasama ang kanyang makapal na balat at malalim na skimang, nahihirapan itong mapanatili ang kanyang pag-iingat. Sumimangot si Quintes at tinanong, Yin Governor, ano ang sinusubukan mong sabihin? Kung ito ay mga buhay na nilalang o mga nilalang na outside, hindi ko nais na makisali, sabi ni Thea habang kinuha niya muli ang kanyang teacup. Nag-aalaga lang ako sa asawa ko. Kailan mo siya ilalabas? Ang Emperor Kadir, Quintes, at Quentin ay nagpalitan ng mga sulyap. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Emperor Kadir nang hawak niya ang kanyang teacup. Yin Governor, dapat kang makipagtulungan sa amin kung tunay na nagmamalasakit ka sa iyong asawa. Ikaw na ngayon ang binibini ng mapagkukunan ng Wormscale. Kung pinamunuan mo ang mapagkukunan ng Wormscale upang tulungan ako, maaari akong mag-sign isang kontrata sa kaluluwa sa iyo mismo. Tinitiyak na ikaw at ang iyong asawa ay makakakuha ng mataas na katayuan at tamasahin ang paggalang sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang magpakailanman. Hindi imposible kung nais mo ang posisyon ng Tai Chi o ang batas ng mga landas, o maging ang kataas-taasang Diyos ng Zymer G. Nagtaas ng kilay si Thea, ngunit nanatiling tahimik, patuloy na uminom ng kanyang tsaa. Agad na nag-chime si Quintes, Yin Governor, ang Emperor ay nag-aalok ng mga mapagbigay na termino, isang bagay na pinangarap ng maraming kataas-taasang nilalang ngunit hindi ka makamit. Hindi ka ba nasiyahan? Tumingin ulit si Thea. Sinabi ko na ito dati. Maliban kung nakikita ko ang aking asawa, ang mapagkukunan ng Wormscale ay hindi kumilos. Ikaw, sabi ni Quintes. Si Emperor Kadir Tok ay isang malalim na hininga at tinanong ng Time Time,
Sasamahan mo ba ako sa pamamagitan ng gate ng misteryo? Walang paraan, sagot ni Thea. Nagiging mapagmataas ka. Galit na sigaw ni Quintes. Tinatanggihan mo ang lahat. Ano ang gusto mo? Panipi. Sinulyapan ni Thea ang galit na Quintes at pagkatapos ay sinabi ng mahinahon, Emperor Kadir, maaari mo bang kontrolin ang iyong aso? Ikaw, nagsimula muli si Quintes. Quintes, nagambala pa si Emperor Kadir. Lumingon siya sa Thea at sinabing, dapat mong malaman, na ikaw at ang iyong asawa ay magdurusa kung mabaygaw tayo. Nakaharap sa paksayan ni Lord Goyo, hindi ka nagkakaroon ng pagkakataon na manalo. Dahan-daang tumayo si Thea at ngumiti. Nais mong ipasok ang gate ng misteryo, di ba? Talakayin mo na ito sa aking asawa, at pagkatapos ay magpas siya. Panipi. Gamit iyon, lumingon siya. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni Quintes ang ilaw ng Boneware upang maisil ang pintuan ng palasyo. Huminto si Thea at tumalikod. Malamig ang ekspresyon niya. Gusto mo bang gamitin ang trick na ito sa akin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7107. Emperor Kadir ay tumayo na may mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, na lumingon sa nakamamanghang galaw ng Quintes. Emperor, alam niya ang aming buong plano, pag-squint ni Quintes at ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Paano natin mailulunsad ang isang biglaang pag-atake kung papayagan natin siya? Sa kanyang mga salita, si Emperor Kadir ay nagpabiye sa kanyang kilay. Yin Governor, papasok na ako sa gate ng misteryo upang talakayin sa iyong asawa. Maaari ka bang maghintay sandali? Nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Thea. Naghihintay ba ito o nakakulong? Nag-atubili si Emperor Kadir. Well, bago siya makatapos, pinahihit ni Thea ang kanyang sakong, bumalik sa kanyang upuan at mahinahon na itinaas ang kanyang teacup, hindi pinapansin ang lahat sa paligid niya. Ang hindi inaasahang reaksyon na ito ay nag-iwan ng parehong Quintes at Quentin sandali na natigilan. Ang kasabihan ay napupunta, kapag nagising ang mga bagay, dapat may dahilan. Ang gobernador ng Yin ay malinaw na may kontrol sa lahat at hindi natatakot na makulong. Tanging si Emperor Kadir ang nakakaalam na ang babaeng ito ang pinaka-maimpluwensyang figure sa kanyang mga kamay. Sa isang banda, siya ang binibini ng mapagkukunan ng Wormscale, na pinarangalan ng banal na Marius, at sa kabilang banda, siya ang babaeng pinakamamahal na si James. Siya ay may kakayahang maimpluwensyahan ang dalawang malalakas na puwersa na ito. At ito ang dalawang puwersang ito na maaaring matukoy ang kinalabasan ng labanan ng 49 na langit. Kasunod nito, makakaapekto ito sa kontrol ng buong mas malaking larangan, kasama na ang kanyang mga dakilang ambisyon. Kaya, sa kabila ng paglitaw na nakahiwalay ngayon, maaari niyang mapalitan ang mga bansa na may isang salita lamang. Kahit na ang isang tao na iginagalang dahil kailangan niyang tretuhin siya ng may paggalang. Ngumiti si Thea habang hinahawakan niya ang kanyang teacup, na obserbahan ang dilema ni Emperor Kadir. Ang tatlo sa iyo, gawin ang anumang kailangan mong gawin. Panigurado, hindi ako tatakas, dahil hihilingin mo akong umalis noon. Sa pahayag na ito, ang puso ni Emperor Kadir ay lumaktaw ng isang matalo, habang sina Quintes at Quentin ay nagpalitan ng hindi tiyak na sulyap. Hindi, si Quintes ay nag-tweet ng kanyang pisngi. Yin Governor, mula nang pumasok ka sa Kadir Temple, tinatrato kita bilang isang pinarangalan na panauhin, hindi kailanman nagpapakita ng anumang kawalang galang, di ba? Bakit mo ako magdulot ng gayong problema para sa akin sa kritikal na sandaling ito bago ang mahusay na labanan? Sinisi mo ba ako? Nagkibit balikat si Thea gamit ang kanyang teacup. Tila gusto mong ikulong ako, hindi ba? Hindi, dali-dali ni Emperor Kadir ang kanyang kamay. Ikaw ang binibini ng mapagkukunan ng Wormscale, isang walang hanggang panauhin ng Kadir Temple. Malaya kang malaya na dumating at umalis. Naging sabik si Quintes. Emperor, sapat na. Biglang naging malamig ang mukha ni Emperor Kadir. Ang sino mang hindi iginagalang si Yin Governor ay laban sa Kadir Temple. Gamit nito, sinulyapan niya si Quintes. Quintes, iangat ang blockade. Huwag kang maging mahirap para sa akin. Si Quintes ay clenched ang kanyang kamao ng dahan-dahan, pagkatapos ay kumalas ito ng walang pag-asa. Sa susunod na sandali, ang ilaw ng Boneware na hamarang sa pag-alis ni Thea ay biglang nawala.
Pagkatapos lamang tumayo si Thea. Emperor, ikaw ay mapagbigay, at pinahahalagahan ko ang iyong katwiran. Kahit na mayroon kaming isang kontrata sa kaluluwa, mananatili akong neutral sa ngalan ng mapagkukunan ng Wormscale hanggang sa bigyan ng aking asawa ang kanyang tiyak na pahintulot. Gayunpaman, nais kong ihatid ang isang mensahe sa aking asawa. Kung ang sekta ng Qadir ay tunay na kumakatawan sa mga nabubuhay na nilalang sa pagkontrol ng 49 na langit at nangako na makikinabang sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa tagumpay, ako ay nakakagambala sa iyo. Gamit nito, kumalas ang isang kamay, at isang shimmering pilak puting jade pendant na lumulutang sa Emperor Qadir. Ito ay isang token mula sa akin at sa aking asawa. Ang nakikita ang jade na ito ay katulad ng nakikita ako. Maiintindihan niya. Panipi. Nakaharap sa jade pendant shimmering na may pilak na puting ilaw, ang mga mata ni Emperor Qadir ay gleamed na parang may nakita siyang kayamanan, at sabik niya itong sabik. Sa kanya, hindi lamang ito isang piraso ng jade. Kinakatawan nito ang saloobin ng gobernador ng Yin at ang tunay na saloobin ng mapagkukunan ng Wormscale at ang banal na Maryes. Sa mga salita ng Yin Governor at ang jade pendant na ito, maging si James mula sa Gate of Mysterio ay malamang na magkaroon ng 80% na pagkakataon na sumali. Sa isang instant, tila nakikita ni Emperor Qadir ang kontrol ng mas malaking larangan sa harap niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7108. Ito ay magiging tulad ng pagdaragdag ng 10 beses na lakas kasama ang pagdaragdag ni na James at ng banal na Maryes. Kahit na ang kakilakilabot na Lord Goyo, pinuno ng 5 mga emperador ng landas, at ang kanyang mga puwersa ay madaling mapupuksa. Nang makita si Emperor Qadir ay halos hindi nakatago ng kaguluhan, pinatong ni Thea ang kanyang mga kamay sa kanya, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa sandaling iyon, nagmamadali si Quintes. Emperor, pinagkakatiwalaan mo ba ang babaeng ito? Dapat tayong magtiwala sa kanya. Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Emperor Qadir. Ang babaeng ito ay maaaring maimpluwensyahan ang dalawang mahusay na paksayon at matukoy ang aming tagumpay o pagkabigo sa oras na ito. Ang aking dakilang ambisyon ay nakasalalay sa sandaling ito. Ha. Natigilan si Quintes at nag-atubiling magsalita pa. Gayunpaman, tumalikod si Quentin, hindi rin nais na sumulyap sa kanya. Kasabay nito, sa loob ng Gate ng Misteryo, lumikha si James ng isang ibinahaging pananaw kay Thea sa pamamagitan ng supernatural na kapangyarihan ni Lysia. Ang eksena ay lumipat mula sa Draythorn Palace hanggang sa walang bisa ng Qadir Temple. Nanunood ng mabilis na paglipat ng mga imahe, si Harper ay nag-squint. Sa palagay mo ba talaga ang pakikipagtulungan na ito ay mapagan ang mga alalahanin ng Emperor Qadir? Hindi ito simple. Siyempre, sagot ni James ng may ngiti. Si Emperor Qadir ay isang tuso at kaina-hinalang tao. Upang matiyak na ipinaglalaban niya si Lord Goyo ng walang pag-aatubili, dapat nating ganap na maalis ang kanyang mga alalahanin. Ang pagiging isang mangingisda sa sitwasyong ito ay hindi madali. Bigla siyang damaloy sa kanyang mga kamay habang nagsalita. Sa di kalayuan, ang primordial na espiritu ni Emperor Yevgen, na pinino ng ranggo ng Zender, na may linya sa harap niya. Ang mga pino na primordial na espiritu na ito ay napakalakas na ngayon, sumasalamin sa banal at marilag na auras. Pinili lamang ni James ang 3 sa mga pino na primordial na espiritu. Gamit ang itim, puti, at kulay abo na ilaw ng ranggo ng Zender na nagniningning, ang mga napiling espiritu ay nagbago ng malinaw. Ang isang primordial na espiritu ay naging isang kaaya-aya na babaeng figure, habang ang iba pang 2 reshape. Sa isang flash ng nakasisilaw na ilaw, ang 3 na bagong mga espiritu ay lumitaw bilang Lysia, Morgoth, at Yanni. Nang makita ito, tinakpan ni Harper ang kanyang bibig sa pagtataka. Wow, ito ay kamangha-manghang. Halos mukhang totoo sila, kahit na ang mga base ng aura at paglilinang ay magkapareho. Maaari ka ring lumikha ng mga nilalang sa ranggo ng Declan Mahayana. Panipi. Si James ay nanatiling tahimik, nanginginig ang kanyang ulo sa hindi kasiya siya sa babaeng primordial espiritu na kahawig ng Lysia. Bagaman maaari niyang kopyahin ang kanyang base sa paglilinang, supernatural na kapangyarihan, at aura, hindi niya maaaring muling likhain ang kawalang saysay na aura bilang Frana Soremsia. Kung ipinakita niya ang peking Lysia kay Emperor Qadir,
Agad itong napansin. Napagtanto ito, inikat ni James ang kanyang kamay at pinagsama ang peking Lysia pabalik sa pangunahing sarili ni Emperor Yevgen. Bakit mo ito itinapon? Nagulat si Harper. Hindi ko maaaring kopyahin ang Soremsia ng isang Diyos ng paglikha. Bumantong hininga si James. Sa halip na mailantad ni Emperor Kadir, mas mahusay na huwag itong likhain. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga primordial na espiritu ni Nayani at Morgoth na nilikha niya. Ang dalawang ito ay halos perpekto. Madali nilang linlangan ang Emperor Kadir. Bakit dumaan sa sobrang problema? Walang tiyaga ang tanong ni Harper. Kung samasang-ayon ka na makipagtulungan kay Emperor Kadir, natural na malulutas ang kanyang mga alalahanin. Ang kooperasyon ay nangangahulugang kailangan nating umalis sa gate ng misteryo. Sinulyapan ni James si Harper. Hindi ako maiiwan hanggang sa sakupin ko ang mapagkukunan ng mundo sa loob ng gate ng misteryo. Dahil maaari kang lumikha ng Morgoth at Yani, bakit hindi lumikha ng iyong sarili? Ngumiti si Harper. Maniwala si Emperor Kadir na handa kaming makipagtulungan at iwanan ang gate ng misteryo sa kanya. Samantala, ang iyong pangunahing sarili ay maaaring manatiling nakatago sa loob. Hanggat ang nilikha ay hindi kumilos, hindi ito malantad, dagdag ni Harper na may nakangiti-ngiti. Sa ganitong paraan, si Emperor Kadir ay matiyak at maaaring tumuon sa pakikipaglaban kay Lord Goyo. Kapag sinimulan nila ang pakikipaglaban, hindi sila magkakaroon ng oras para sa amin. Sa oras na napagtanto ni Emperor Kadir ang katotohanan, huli na upang ihinto. Magtagumpay tayo bilang mangingisda sa sitwasyong ito. Naririnig ito, biglang tumalikod si James at tinitigan si Harper tulad ng siya ay isang halimaw. Ano? Nagulat si Harper at tumagal ng ilang hakbang. Ayaw mo akong salakayin ngayon, di ba? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7100. James ay tumitig sa panic-stricken na si Harper at biglang sumabog sa pusong pagtawa. Nababaliw ka ba kaya hindi kita hahayaan na hawakan ako? Nagpout si Harper, pagkatapos ay kumalat ang kanyang mga braso. Fine, halika na. Kukunin ko sa iyo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, na tila handa para sa anumang bagay mula kay James. Matapos tumawa ng ilang sandali, pinahihit siya ni James. Ito ay lamang kapag sineseryoso mong inaalok ang iyong mungkahi na sa wakas ay nakita ko ang anino ni Sophie sa iyo. Buksan ang mga mata ni Harper. Tama ka. Itinuro ni James si Harper. Ang kailangan lang nating gawin ay upang maibsan ang mga alalahanin ni Emperor Kadir at hayaan siyang labanan si Lord Goyo nang walang pag-aatubili. Hanggat nakikipag-away sila, huli na upang bumalik kahit na nadiskubre niya ang aming trick. Bahagyang nag-squint si James habang nagpapatuloy siya. Gayunpaman, hindi ko siya papayag na makita sa amin ng madali. Habang siya ay nagsalita, biglang nag-radiate si James ng isang nakasisilaw na itim at puting ilaw, na pagkatapos ay pinagsama sa kulay abo at sa wakas ay naging isang lilang gintong kulay. Sa isang flash, nahati si James sa dalawa, parehong magkapareho sa aura at base ng paglilinang. Natigilan si Harper. Ito ba ay isang clone o isang primordial na espiritu? Hindi ko masabi kung alin ang pangunahing sarili. Parehong ang pangunahing sarili, sabay-sabay na sinabi ni James. Ang isa ay ang pangunahing sarili ng landas sa ranggo ng Zender, at ang isa pa ay ang pangunahing sarili ng pangalan sa ranggo ng Zender. Nanlaki ang mga mata ni Harper. Sa susunod na sandali, ang isang James ay naging isang sinag ng ilaw ng taybak at pinagsama sa pagbuo ng wala. Pinagsama niya ang buong porma sayon at ganap na nawala. Ang iba pang James ay ngumiti kay Harper at sinabi, para sa teatro na pagganap na ito, gamitin natin ang pangunahing sarili ng landas. Medyo mas malakas ito at mayroong lahat ng kinakailangang supernatural na kapangyarihan upang hawakan ang sitwasyon sa labas. Mas malapit si Harper kay James at hinaplos ang kanyang braso. Pagkatapos, mabilis siyang nag-recoil ng isang gasp. Ano? Walang tiyaga na tanong ni James. Oh my, ito ay tunay na laman at dugo, hindi isang clone o isang primordial na espiritu, bulalas ni Harper, na tinatakpan ang kanyang bibig. Paano ka magkakaroon ng dalawang pangunahing sarili? Chuckled James. Kapag naabot mo ang ranggo ng Zender sa parehong landas at pangalan, maaari kang magkaroon ng dalawang pangunahing mga sarili at kaluluwa. Ang mga mata ni Harper ay kumikislap ng walang kamali-mali sa ganito.
Nangangahulugan ba ito ng isang pangunahing sarili na maaaring manatili sa akin, habang ang iba ay mananatili sa iyong asawa, at walang makakapansin? Halos natitisod si James sa kanyang mga salita. Naisip niya kung ano ang iniisip ng masamang espiritu na ito. Ano man ang bilang ng mga pangunahing sarili, silang lahat ay siya. Ang pangunahing sarili ng landas ay nilinang ang landas, habang ang pangunahing sarili ng pangalan ay maaaring linangin ang mga bagay na lampas sa landas. Kung ang landas at pangalan ay nakita bilang mabuti at masama, ang landas ay maituturing na mabuti at ang pangalan ay maituturing na kasamaan, kapwa sa ilalim ng kontrol ni James. Sa sandaling iyon, ang pangunahing sarili ni Emperor Yevgen, pinino at napapaligiran ng ilaw, sa wakas ay binuksan ang kanyang mga mata. Ang kambal na beam ng pulang ilaw ay bumaril mula sa kanyang mga mata habang siya ay lumitaw bago si James at lumuhad sa walang bisa. Ang iyong kamahalan, salamat sa pagbibigay sa akin ng muling pagsilang. Ano ang ginagawa mo? Sumimangot si James. Tumayo ka. Ikaw ay Emperor Benevolence sa wala sa Taoism. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7110. Paano ko maiintindihan ang kabutihan ng kawalang saysay na Taoism nang walang pagpipino na ito? Yumuko si Emperor Yevgen kay James. Ang iyong kamahalan, lagi kong ipagpaliban sa iyo mula ngayon. Sige. Inihayag ni James ang kanyang kamay, isang sinag ng ilaw na nakakataas ng emperador na si Yevgen. Pagkatapos, sinabi niya, ang itinalagang oras kasama si Emperor Kadir ay narito, dapat na siyang darating sa lalong madaling panahon. Gawin nating maayos ang ating kilos. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, ang buong gate ng misteryo ay biglang umiling, na parang isang sakuna ay bumaba. Kasabay nito, ang pansamantalang kontrol ng gate ng misteryo ay nakuhang muli, na lumilikha ng isang mapanganib na sitwasyon. Sa gitna ng napakaraming lakas at hindi mabilang na mga sangkap at puwersa na nagwawasak, inalis ni James ang kanyang kamay, na dinala sina Harper, Emperor Yevgen, at ang Crafted Yanni at Morgoth sa pagbuo ng wala. Sa walang bisa sa labas ng Porma Sayon kung saan si James at ang iba pa ay naging, isang bakas ng walang saysay na patay na enerhiya na flickered, at lumitaw si Emperor Kadir. Sa isang kamay sa likuran ng kanyang likuran, tumingin siya sa walang kabuluhan na Porma Sayon at nagpahayag ng isang nakangiti-ngiti. James Caden, dumating na ang aming itinalagang oras. Panahon na upang magbigay ka ng tugon. Panipi, naririnig ito, ngumiti si James nang walang pasubali. Tunay na walang tiyaga ka. Panipi, narinig kong nasugatan ka sa pangalawang nakatagong emperador, kaya nababahala lang ako tungkol sa iyo, chuckled ni Emperor Kadir. Paano ka man hindi ka nang ahas na lumabas mula sa formation ng wala ngayon? Nanatiling tahimik si James, na nagdulot ng isang sandali ng katahimikan sa pinangyarihan. Sa isang pagtawa, si Emperor Kadir ay kumalas sa kanyang kamay at sumigaw, panigurado, ako ay isang tao na may prinsipyo. Hindi ko sinasamantala ang iyong kahinaan. Bukod dito, kailangan pa rin nating makipagtulungan upang mabawi ang realm ng health para sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Panipi. Walang tugon na nagmula kay James. James, huminga ng malalim si Emperor Kadir. Sa pagitan namin, may pabor, hustisya, pagmamahal, at pagkakaibigan. Kahit na may ilang mga hindi pagkakaunawaan, hindi gaanong mahalaga ang mga ito. Maaari kang lumabas na may kapayapaan ng isip. Hindi kita kailanman makakasama, pabayaan ka lang na mapahiya ka. Kung hindi man, sa sandaling mabawi ko ang kontrol ng gate ng misteryo, ikaw ay ganap na may seal dito. Panipi. Nanatiling tahimik si James. Matapos maghintay ng ilang sandali, sumimangot si Emperor Kadir. James Caden, sinusubukan mo bang maglaro ng pipi? Binigyan kita ng oras upang isaalang-alang. Sa sandaling ito, hindi ka na may tatago. Kinokontrol ko ang buong gate ng misteryo. Kahit na sa pagbuo ng wala sa pagprotekta sa iyo, hindi ka maaaring umalis dito nang walang pagsang-ayon. Ang panonood ng paglipat ng Emperor Kadir mula sa pagbibigay ng mga order upang mag-alok ng mabait na payo upang biglang nagalit, sina James at Harper ay halos hindi makahinga mula sa pagtawa. Nagtataka sila kung gaano karaming mga mukha ang matandang lalaki na ito, at alin ang tunay na sa kanya. Sobrang nagbago siya. Mahirap subaybayan. Matapos tumawa, biglang hinawakan ni Harper si James at sumigaw sa Porma Sayon,
Emperor Kadir, natakot ka sa amin. Natatakot tayo. Paano tayo makikipag-usap? Sa pahayag na ito, ang galit na si Emperor Kadir ay pinaliit muli ang kanyang mga mata. Harper, mabait kong pinabayaan ka, hindi upang maging malungkot. Tulungan mo akong hikayatin si James. Dapat nating isaalang-alang ang mas malaking larawan. Pagkatapos ng lahat, siya ang Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa napakaraming mga lupain. Tiyak, kahit na ang kanyang mga tagasunod ay hindi dapat pabayaan. Nang marinig ito, si James sa loob ng porma sayon ay ngumiti ng mahinahon. Tila nakalimutan niya kung paano siya binugbog noong nakaraang oras. Ngayon ay kumikilos siya muli at makapangyarihan muli. Malubhang tanong ni Harper, bibigyan ba natin siya ng isa pang matalo? Hindi na kailangan ng problema, tumingin si James sa walang kabuluhan sa labas. Pagkatapos, bigla niyang binaril ang dalawang beam ng itim at puting ilaw mula sa kanyang mga kamay, agad na nagbabago sa dalawang itim at puting mga dragon, na singilin ng direkta sa Emperor Kadir sa labas ng porma sayon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7111. Zanthakos expression ay nagbago mula sa pangungutya hanggang sa isa sa kakilakilabot nang makita niya ang pares ng itim at puting mga dragon na lumilipad papunta sa kanya. Para sa isang split segundo, naramdaman niya ang panganib na matrap tulad ng kung ano ang naranasan niya noong nakaraang oras. Si Zanthakos ay mabilis na tumalikod at sinalsal ang kanyang mga kamay. Nagsagawa siya ng maraming mga kasanayan sa lagda agad. Gayunpaman, alinman sa pagsabog ng walang anuman ang patay na enerhiya o ang kanyang iba pang mga kasanayan sa lagda ay epektibo sa pagtigil sa mga dragon. Ang itim at puting mga dragon ay umungol lamang at itinulak pasulong, sinisira ang lahat sa kanilang landas. Sa pamamagitan ng isang malakas na sigaw, lumingon si Zanthakos at tumakbo bago maabot siya ng mga dragon. Ito ay isang nakakaaliw na paningin upang makita siyang nakikipag-usap sa paligid kasama ang mabangis na mga dragon na hinahabol sa kanya. Kahit na kailangan niyang bantayan ang iba't ibang mga pag-atake ng mga dragon na sumabog sa kanilang mga bibig na naglalayong sa kanya. Ang mga bingi ng dragons ay nag-ungol at ang nakakatakot na pag-iyak ni Zanthakos ay sumigaw sa puwang sa loob ng gate ng misteryo. James, ito ay labis. Hindi ako mag-atubiling gumanti kung hindi mo titigil ang instant na ito. Lumayo ka, bastos ka ng mga hayop. Hindi ako natatakot sa iyo. Pinipigilan lang ako dahil sa iyong may-ari. James, maaari nating pag-usapan ito sa isang sibilisadong paraan. Hindi mo na kailangang gawin ito upang maging tanga sa akin. Sa loob ng walang kabuluhan na porma sayon, natawa sina Harper at Hankan sa kanilang mga ulo sa paningin sa harap nila. Ibinahagi ni James ang ilang mga paalala sa kanilang dalawa. Pagkatapos, inilabas niya ang pagbuo ng walang kabuluhan habang may hawak na isang bote ng kaguluhan na absent sa kanyang kamay. Naglakad si James sa isang lugar, kung saan si Zanthakos at ang dalawang dragon ay bumaril na lamang, at naupo na parang hindi siya napansin sa kaguluhan. Itinaas niya ang bote at kumuha ng ilang mga gulps ng kaguluhan na absinthe. James, ano ang kahulugan nito? Ano ang maaari mong makamit sa pamamagitan nito? Galit na sigaw ni Zanthakos. Si Zanthakos, na isa sa 5 mga emperador ng landas, ay laban kay Lord Goyo sa pagtakbo para sa karapatang mamuno sa lahat ng mga lupain, gayunpaman nawawalan siya ng mukha at dignidad habang hinabol niya ang walang awa sa pamamagitan ng dalawang dragon. Ibinaba ni James ang bote at sinabi, bilang isang emperador ng landas, dapat kang maging mapagbigay at mapagkawang gawa. Hinahabol ka nila dahil medyo nagugutom sila. Tapos na kung hayaan mo lang silang kumuha ng kagat. Bakit ka naging makasarili? Panipi. Hindi na ito matiis ni Zanthakos. Pinahaba niya ang kanyang mga bisig at tinawag na hindi mabilang na mga bolts ng kidlat ng wama upang mabuo ang isang makapal, malawak na hadlang sa likuran niya. Ang mga itim at puting mga dragon ay agad na nakulong habang sila ay lumipad sa hadlang na nakaimpake ng makapal sa wama lightning bolts. Nag-teleport si Zanthakos at muling lumitaw sa harap ni James. Hindi ka ba makasarili sa iyong sarili? Binigyan kita ng 3 panahon upang isaalang-alang ang mga bagay ng lubusan. Gayunpaman, ganito ang pasasalamat mo sa akin. Kinurot ni James ang labi niya. Madali mong ihinto ang mga dragon anumang oras. Kaya, bakit mo sila hinabol sa paligid ng ganyan ngayon? Bakit ka? Itinuro ni Zanthakos kay James.
Fine. Dumiretso tayo sa punto. Ano ang hatol? Panipi. Si James ay kumuha ng isa pang paghigop ng kaguluhan na absinthe. Mahinahon na tinanong niya, banta mo ba ako? Ang mga mata ni Xanthopous ay bulok. Ako, ikaw. Sige, kinukuha ko ito. Ngumisi si James at inalis ang kanyang kamay. Nag-iisa ka bang pumunta dito? Ang isang bahagyang nakasimangot ay nag-browse ng mga browser ng Xanthopous. Ano ang ibig mong sabihin? Kumusta naman ang anak mo? Itinaas ni James ang kanyang mga browser. Hindi mo ba pinaplano na maging mga biyenan sa akin? Hindi ba dapat ikaw ay narito upang ibigay sa akin, ang kanyang hinaharap na biyenan, isang formal na pagbati? Nasaan ang iyong mga kaugalian? Ako, nawala si Xanthopous sa sasabihin. Naipasa na ni Yusef ang mga bagay na hiniling ko sa kanya na dalhin sa iyo, di ba? Si James Cast Xanthopous ay isang makabuluhang sulyap. Malinaw ko na ang aking sarili ngayon. Iyon ang kinakailangan na kondisyon para mangyari ang kasal. Nais kong matugunan ng aking anak na babae ang kanyang biyenan kung posible. Kung hindi mo rin magagawa iyon, walang punto sa amin na magkaroon ng talakayan sa pag-aasawa. Panipi. Binuksan ni Xanthopous ang kanyang bibig ngunit hindi mahanap ang mga tamang salita na sasabihin. Bigla niyang napagtanto na tila hindi niya napapansin ang isang pagkakataon. Kasabay nito, nadama na parang hindi pa siya naging malapit upang makuha ang anumang pagkakataon. Maaari kang bumalik ngayon. Si James ay nagpabuntong hininga. Dalhin ang iyong anak na lalaki at ang iyong asawa upang magkaroon ng talakayan sa pag-aasawa sa akin sa susunod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7112. Habang naghahanda na si James na bumalik sa formation ng wala, si Xanthopous ay nagmamadali na kumalas sa kanyang mga kamay. Maghintay. Bahagyang sumimangot si James. Sa sandaling iyon, ang malakas na tunog ng mga dragon na umuungal ay nagmula sa likuran ng Xanthopous. Ang itim at puting mga dragon ay kumalas sa Wama lightning bolts na pinipigilan sila at lumipad sa direksyon ng Xanthopous. Hindi tumakbo si Xanthopous sa oras na ito. Inikat niya ang kanyang kamay at pinagsama ang isang gate na gawa sa likuran niya. Sa isang flash, ang pares ng mga dragon ay sinipsip sa gate. Ang gate slammed shut at nawala halos agad-agad. Ang nakasimangot sa noo ni James ay lumalim ng mas malalim. Ito ay lumitaw na si Xanthopous ay mayroon pa ring ilang mga trick sa kanyang manggas matapos niyang makuha ang kontrol ng gate ng misteryo. Siya. Maaaring buksan ang gate ng Tomuna at maglagay ng anuman sa kagustuhan. Hindi mapigilan ni James ngunit hinala kung paano kumilos si Xanthopous na parang wala siyang kapangyarihan laban sa mga dragon kanina. Nakakainis sila. Nagreklamo si Xanthopous, ang iyong mga dragon at ang iyong asawa ay nakakainis. Arched ang mga browser ni James. Ano ang ibig mong sabihin? Pinag-uusapan ko ang tungkol sa gobernador ng Yin. Nag-scrunched ang mukha ni Xanthopous. Nais mong dalhin ko ang aking anak na lalaki at asawa para sa talakayan ng kasal. Gayunpaman, pareho silang dinukot ng iyong asawa. Pinalawak ni James ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sinimulan niyang isampal ang kanyang kamay sa kanyang hita at tumawa ng hiya. Seryoso ka bang tumatawa ngayon? Ang Xanthopous ay tunog na labis na nabigo. Ikaw at ang iyong asawa ay labis lamang. Ang isa sa inyo ay nagbibigay sa akin ng isang mahirap na oras sa loob ng gate ng misteryo habang ang iba ay ginagawa ang eksaktong pareho sa labas ng mundo. Plano mo ba ito? Panipi. Si James ay nakangiting, ang iyong biro ay medyo marami, at hindi ko rin gusto ito. Hindi ka ako naniniwala. Itinaas ni Xanthopous ang kanyang kamay at pinagsama ang isang round shape na imahe bago si James. Ang iba't ibang mga eksena ay nagsimulang maglaro dito. Nagsimula ito sa sandaling unang dumating si Thea sa Kadir Temple at ipinakita kung paano niya pinalo ang mga alagad ng Xanthopous. Naglabag pa siya sa sagrado at pinigilan ng mga lugar sa Kadir Temple na kahit na ang pinakamalapit na katulong ni Xanthopous ay tinanggihan ang pag-access sa. Pagkatapos, nagpatuloy si Thea sa 12 ng mga Xanthopous dohos. Ang mga tagasunod at alagad ni Xanthopous ay lahat ay hindi nasisiyahan sa ginawa ni Thea. Ngunit walang nang ahas at mapigilan siya. Pagkatapos nito, nagpanggap pa si Thea na nasugatan ng Yusef sa panahon ng isang kalat. Ginamit niya ito bilang isang dahilan upang makuha ang Xanthopous upang parusahan ang iyo.
Nang magawa ni Xanthocles ang kaluluwa ng ina ng Yusef, kinuha ni Thea ang pagkakataon at inalis ang Yusef at ang kanyang ina. Si James ay palaging isang mapanganib, walang takot na tao na gumawa ng anumang nais niya. Gayunpaman, kahit na siya ay nawawala para sa mga salita pagkatapos tingnan ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Thea. Gayunpaman, natagpuan ni James ang kaibig-ibig at hindi mapaglabanan kung siya ay isang mabuting batang babae o isang masamang batang babae. Nagnakaw si James ng isang sulyap kay Xanthocles at nagbigay ng kaunting ubo. Ahem, kailangan mo ring ipaliwanag kung bakit kinuha mo ang aking asawa sa Qadir Temple, di ba? Kinuha ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Xanthocles. Nagsimula siyang magreklamo, hindi ko siya maglakas loob na pilitin siyang pumunta kahit saan laban sa kanyang kalooban. Hindi lang siya asawa mo. Ang banal na si Marius ay nagbigay din sa kanya ng pamagat. Hindi nagulat si James nang marinig na mula nang siya ay nakausap ni Thea dati sa pamamagitan ng koneksyon ng kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, dapat siyang kumilos tulad ng dapat niyang magpatuloy sa kanilang plano. Hindi mo alam, di ba? Napansin ni Xanthocles ang hitsura ng sorpresa sa mukha ni James. Sinabi niya na may pagbibitiw, marahil ay iniisip mo na nagawa mo ang mahusay sa pamamagitan ng pagiging Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang iyong asawa ngayon ay ang Panginoon ng mapagkukunan ng Wormscale. Ang kanyang posisyon ay mas mataas kaysa sa iyo. Bumagsak si James, hindi ko naisip na mapalad siya ng napakalaking kapalaran. Hindi ngayon ang oras para sa amin na magtaka sa kanyang nakamit. Bumantong hininga si Xanthocles. Ang araw na ang Sorumsia ng Wait Arapat ay gumagawa ng isang pagbalik ay mas malapit. Ang parehong napupunta para sa pagdurusa sa Lir. Dapat nating ilipat ngayon. Ang isang pinagkasunduan ay ginawa sa panahon ng pagtitipon ng pagsasama ng WUIA. Ang iba't ibang mga puwersa at maraming higit na mahusay na mga magsasaka ay handa na rin. Ang natitira lang na kailangan namin ay ang iyong tulong. Panipi. Si Xanthocles ay may solemn na ekspresyon habang nakatingin siya kay James. Ang pagtabi sa mga pag-uusap sa kasal, hindi mo ba ako tutulungan sa labanan upang masecure ang mga karapatan na pamahalaan ang 49 na langit? Hindi mo lang ako tinutulungan. Sa halip, tinutulungan mo ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Hindi ka ba sam-asang-ayon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7113. Gaano kalaki ang makakaya niya? Sinasabi niya ang lahat upang mapilit ako. Ginagawa lamang niya ito para sa kanyang sariling kasakiman at interes, gayunpaman ginagawa niya itong tunog na parang siya ay magiging tagapagligtas ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang, reklamo ni James sa loob. Sa kabila nito, pinanatili niya ang isang kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha. Ano ang nasa loob nito kung tutulungan kita? Maaari kang humiling ng kahit ano. Si Xanthocles ay tila nasisiyahan. Alam mo kung paano ako palaging higit pa sa pagpayag na mapaunlakan ka. Ang isang maliit na nakasimangot na Christ na noo ni James. Patuloy na hinikayat ni Xanthocles si James dahil naramdaman niya ang pag-aalangan ng huli. James, alam ko na ang iyong pinakamalaking nais ay muling makasama sa iyong asawa at mga anak. Maaari naming mangyari iyon. Gayunpaman, dapat mong maunawaan na ang pagkakaroon namin ng kontrol sa 49 na langit at ang Wuya Palace ay kinakailangan. Pagkatapos lamang maaari tayong magkaroon ng isang pagkakataon upang talunin ang ibinalik na Sorumsia ng Wait Arapat, pagtagumpayan ang pagdurusa sa Lir, at protektahan ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Ito ay parehong gawain ng kapalaran at nais ng lahat para sa iyo at sa akin na magtulungan. Namangha si James sa kung paano inilarawan ni Xanthocles ang lahat na parang ginagawa niya ito para sa higit na kabutihan. Gayunpaman, hindi niya binanggit ang isang salita tungkol sa bid ng pagtatalaga ng landas, na kung ano ang tunay na Xanthocles. Kung hindi pa alam ni James ang bid bago, maaaring siya ay kumbinsido na ng mga salitang tame time na Xanthocles. Gayunpaman, inatasan ni James ang kanyang tingin sa Xanthocles. Dapat ay nakipag-usap ka rin sa aking asawa tungkol dito. Ano ang sinabi niya? Nabanggit kayong dalawa tungkol sa parehong bagay, ngunit ipinapakita nito kung magkano ang dalawa sa iyo na nagmamalasakit sa bawat isa. Bumantong hininga si Xanthocles at itinaas ang kanyang kamay. Isang jade pendant na kumikinang na may isang ilaw na pilak na material sa kanyang palad.
Nakakatawa si James sa paningin ng pendant. Gayunpaman, nagsuot siya ng isang ekspresyon ng pagkabigla sa kanyang mukha. Kinikilala mo ito, hindi ba? Napangiti si Xanthopus. Sinabi ng iyong asawa na mauunawaan mo sa sandaling ipinakita ko sa iyo ito. Inabot ni James ang kanyang kamay. Sa isang instant, ang jade pendant ay sinipsip patungo sa kanyang palad. Hinawakan ni James ang pendant at tiningnan ito ng mabuti na parang sinusubukan niyang suriin ang pagiging tunay nito. Sinabi niya ng walang pagbabago, tinanggap niya ang iyong kahilingan. Inaasahan niya na gusto mo rin. Inayos siya ni Xanthopus ng isang umaasang titig. Ito ay para sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang, pagkatapos ng lahat. Mayroong ilang mga hindi nalutas na mga salungatan sa pagitan namin. Gayunpaman, dapat nating isantabi ang mga isyong iyon sa harap ng isang mas malaking krisis. Ang mga mata ni James ay makitid. Maaari kitang tulungan. Gayunpaman, nais ko ang posisyon ng kataas-taasang landas bilang kapalit. Bukod doon, ang aking asawa ay kinikilala bilang kasosyo ng kataas-taasang landas. Nagyelo si Xanthopus. Ano ang mali? Itinaas ni James ang kanyang mga browser. Humihingi ba ako ng sobra? Ay, hindi ka ba hindi interesado sa posisyon ng kataas-taasang landas? Sinubukan ni Xanthopus na kontrolin ang kanyang ekspresyon. Marami kang ginagawa upang maiwasan ang pagdurusa sa Lear. Hindi ako dapat mawala sa iyo sa bagay na iyon. Itinaas ni James ang kanyang baba. Bumagsak ang puso ni Xanthopus. Hindi niya inaasahan na makuha ang kahilingang ito mula kay James. Ito ay isang bagay na mas mahirap para sa Xanthopus na lunukan kaysa sa pagtalikod ni James sa kanya kaagad. Si Xanthopus ay may isang layunin lamang. Ito ay upang sakupin ang Royal Palace at makuha ang bid ng pagtatalaga ng landas. Gamit ang bid, makakapag-reign siya sa lahat ng mga realidad hanggat gusto niya. Maaari niyang gamitin ang awtoridad ng kataas-taasang landas kahit na hindi nangangailangan ng pamagat. Kung sumang-ayon si Xanthopus na hayaang hawakan ni James ang posisyon ng kataas-taasang landas, talunin nito ang layunin ng lahat ng ginagawa niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7114. Naturally, ang tuso at calculative Xanthopus ay itinuturing na nagpapanggap na sumasang-ayon muna sa kahilingan ni James ngunit hindi sumunod pagkatapos. Gayunpaman, alam niya nang mabuti na ang matalino at maingat na si James ay tiyak na makukuha siya upang makapasok sa isang kontrata sa kaluluwa upang maiwasan ang mga pagkakataong ganyan. Kung sumang-ayon si Xanthopus sa mga termino ni James, ang sitwasyon ay ganap na mababaligtad. Sa halip na tulungan siya ni James, ito ay si Xanthopus na tumulong kay James na tumaas sa posisyon ng kataas-taasang landas sa pamamagitan ng panganib sa lahat ng mayroon siya. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser habang napansin niya ang napunit na ekspresyon sa mukha ni Xanthopus. Ano ang bagay? Nilalayon mo ba ang posisyon ng kataas-taasang landas? Iyon. Panipi. Sinabi ni James, magpatuloy. Hindi sa akin na magpasya kung sino ang susunod na kataas-taasang landas. Tumingin sa kanya si Xanthopus. Ang isang komplikadong hanay ng mga pamamaraan ay kasangkot. Una at pinakamahalaga, kailangan mo ang pag-aproba ng siyam na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan, kung hindi man. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Pinutol siya ni James. Kailangan mo lamang mag-sign ng isang kontrata sa kaluluwa na nagsasabi na susuportahan mo ako sa pagiging kataas-taasang landas. Hindi. Si Xanthopus ay hindi sinasadyang nagtaas ng boses. Hindi ko posibleng makagambala sa kawalang katarungan ng proseso ng pagpili ng kataas-taasang landas. Tiyak na mayroon kang buong suporta, James. Gayunpaman, maaaring mawala ako sa posisyon ng Emperor ng landas kung nilagdaan ko ang kontrata sa iyo ng kaluluwa. Nag-shock si James habang kinuha niya ang nababagabag na pagtingin sa mukha ni Xanthopus. Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, James. Nagpatuloy si Xanthopus, maaari kang magtanong kay Frano kung hindi ka naniniwala sa akin. Siya ang pinuno sa siyam na mga Diyos ng Kailoros nang wala, gayunpaman kahit na hindi siya makapagpasya kung sino ang magiging pinakamataas na landas. Nagkibit-balikat si James. Sa palagay ko ay masyadong ambisyoso ako. Gumawa ng isa pang kahilingan, James. Si Xanthopus ay halos nagmamakaawa sa puntong iyon.
Kailangan nating alagaan ang mga nilalang ng Alcide na naiwan ng landas ng Waitara at sakupin ang kontrol ng 49 na langit. Pagkatapos lamang natin maiisip ang tungkol sa isyo ng kataas-taasang landas. Huminga ng malalim si James at sumulyap sa kanyang balikat sa direksyon ng formation ng wala. Ano sa palagay mo? Ang Zanthacos ay hindi mapagkakatiwalaan, sabi ni Harper. Pagkatapos nito, ang Peking Lizia, Yani, at Morgoth ay nagpahayag din ng kanilang pagsalungat. Tumigas ang ekspresyon ng Zanthacos. Hindi niya hayaan ang mga salita ng ilang mga mahina na sabotahe ang kanyang plano noong siya ay malapit na sa pagtagumpay. Nagsimula siya, hindi ko masiguro na maisecure mo ang kataas-taasang landas ay maaaring magkaroon ng kalahati ng 49 na mapagkukunan ng paglilinang ng langit sa sandaling magtagumpay tayo sa pagkontrol sa lugar. Tutulungan ko rin na hanapin ang natitirang 2 Xyloria perlas na kailangan mo para sa pagsasama ng 5 espiritu. Pinahid ni Zanthacos ang kanyang dibdib. Handa akong pumasok sa isang kontrata sa kaluluwa sa mga kondisyong iyon. Ano sa palagay mo? Si James ay may isang nakamamanghang pagtingin sa kanyang mukha. Sa formation ng wala, sina Harper at Hankan ay nagpalitan ng isang sulyap. Handa siyang pumunta sa ngayon upang makakuha ng tulong ni James. Ito ay isang maling pangako. Sumiksik si Hankan. Kailangan ni Zanthacos ang mortal na emperador ngayon. Kaya, handa siyang gumawa ng anumang pangako. Gayunpaman, kakaiba ang mga bagay sa sandaling mayroon siyang bid ng pagtukoy sa landas. Pinutok ni Harper ang kanyang pisngi gamit ang isang kamay. Marahil ito ay maaaring maging isang dahilan para sa amin na sumali sa labanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7115. Matapos ang pagsasaalang-alang ng ilang sandali, pinagsama ni James ang isang kontrata sa kaluluwa. Bukod sa inaalok ng Zanthacos ng mas maaga, ang kontrata ay nagsasama rin ng isang sagnay na nagbabawal sa anumang mga partido mula sa pagpinsala sa ibang tao. Medyo nagulat si Zanthacos habang sinuri niya ang mga nilalaman ng kontrata ng kaluluwa. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay na-infuse niya ang kanyang kaluluwa sa kontrata, na nagpapakita ng halos walang pag-aalangan. Natagpuan ni James ito sa halip na kakagulat na ang Zanthacos ay nilagdaan ang kontrata ng kaluluwa ng madali. Hindi niya maiwasang magtaka kung tunay na inilaan ni Zanthacos na makatrabaho siya o kung mayroon siyang mas malaking motibo. Sige, nagbim si Zanthacos. Maaari na tayong magtulungan ngayon, James. Dalhin ang iyong mga kaibigan at sumama sa akin. Magsisimula kami ng pag-atake kaagad. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Kawalang saysay niya na naramdaman ang isang bagay na kaina-hinala tungkol sa mga aksyon ni Zanthacos. Gayunpaman, hindi niya lubos na matukoy kung ano ang isyu sa ngayon. Kung, sa anumang pagkakataon, pinaplano ni Zanthacos na sirain ang kontrata ng kaluluwa na kusang sign na lamang niya na nilagdaan, nangangahulugan ito na nagmamay-ari siya ng hindi maisip na mga kapangyarihan. Parin, lubos na nakamit ni James ang kanyang layunin dahil tila kumbinsido si Zanthacos na same time na nais ni James na makatrabaho siya. Gayun din, hanggat ang pangunahing sarili ni James ay nasa loob pa rin ng gate ng misteryo, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa alinman sa mga traps o scheme ng Zanthacos. Mayroon ka pa bang iba pang mga alalahanin tungkol dito? Tanong ni Zanthacos. Nakita niya si James na nakatayo doon na nakaugat sa lugar at itinuring na maaaring mangyari. Sinuri ni James ang sigaw na natagpuan ng maingat sa kontrata ng kaluluwa. Pagkatapos, inilayo niya ang kontrata sa isang ligtas na lugar. Bakit ako magkakaroon ng anumang mga alalahanin kapag ginagawa mo ang iyong makakaya upang mapaunlakan ako? Sinulyapan ni James ang kanyang balikat at tinawag ng malakas, "Guys, umalis na. Panahon na tayo sa labas para sa pagbabago ng tanawin." Nagpalitan ng sulyap sina Harper at Hankan. Pagkatapos, pinangunahan ng dalawa ang Peking Yani at Morgoth mula sa pagbuo ng wala at tumungo sa direksyon ni James. "Ha? Nasaan ang Frana?" tanong ni Zanthacos. Ngumiti si James. "Si Frana ang aking pangalawang katawan. Gayunpaman, hindi kanya gusto. Kailangan mo bang makita siya ngayon?" Agad na umiling si Zanthacos. Hindi niya nais na ipagsapalaran ang pagsira sa lahat ng sa wakas ay nagtagumpay siya sa paghikayat kay James. Inabot niya ang kanyang kamay at lumitaw upang kumapit sa isang bagay.
Pagkatapos, binuksan niya ang isang gate na nagniningning ng mga maliwanag na ilaw sa susunod na instant. Nag-gesture si Xanthocles kay James at sa kanyang mga kaibigan upang mauna. Si Harper, Hankan, ang Peking Morgoth, at Peking Yanni ay lumabas sa pamamagitan ng gate. Bago lumakad si James sa gate, tiningnan niya ang kanyang balikat sa walang kabuluhan na porma sayon. Iiwan ko ang formation ng wala dito bilang isang palatandaan na narito ako. Nakakabit ako sa lugar na ito. Halos mahulog si Xanthocles nang marinig niya ang mga salitang iyon. Ang gate ng misteryo ay pag-aari sa kanya. Gayunpaman, si James ay walang hiya na nanatili sa loob at ginagamot ang lugar na parang kanyang tahanan. Huminga si James ng mahabang paghinga at tumungo sa gate na may maliwanag na ilaw, iniwan ang gate ng misteryo. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Xanthocles. Ang sakit na iyon sa asno sa wakas ay naiwan. Sa wakas oras na para sa akin na magsaya. Gagawin ko siyang magdusa at babayaran ang lahat ng nagawa niya. Itinaas ni Xanthocles ang kanyang kamay at nagsumite ng isang napakalaking form na hugis ng palad sa direksyon ng walang kabuluhan. Sa sandaling naabot ng napakalaking palad ang pagbuo, nagbago ito sa maraming mga bola ng apoy upang palibutan ang istruktura. Matapos umalis si Xanthocles at nawala ang Gate of Lights, pangunahing sarili ng landas ni James, na na-infuse ng walang kabuluhan na pagbuo, na materialized. Gusto mo akong magdusa? Makikita natin kung magagawa mo talaga iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7116. James pangunahing sarili ng landas na nabago sa isang bola ng purplish gintong ilaw na tibak. Hiniwa niya ang puwang sa ilalim ng formation ng wala at pumasok sa gate ng Delmuna. May mga tunog ng pag-crack ng apoy habang ang pagbuo ng walang kabuluhan ay umakyat sa apoy. Sa ilang mga punto, sumabog ang pagbuo. Milyon-milyong mga basag na baso mula sa mga walang laman na bote na minsan ay gaganapin ang kaguluhan na absinthe ay ipinadala na lumilipad palayo. Makalipas ang ilang minuto, na parang walang nangyari, mapayapa muli sa loob ng malawak na gate ng misteryo. Sa tulong ni Xanthocles, si James at ang iba pa ay dumating sa isang lugar malapit sa Kadir Temple sa 49 na langit. Gaano katagal ito mula noong huli kong nadama ang natural na ilaw sa aking balat? Nag-isip si Harper habang tinitingnan niya ang Kadir Temple, na lumulutang sa kalagitnaan ng hangin. Nagbing si Xanthocles. Harper at Yanni, pareho kayong mga nabubuhay na nilalang na nagtagumpay na maging bihasang, pambihirang mga magsasaka. Inaasahan kong hindi mo ako masisisi sa ginawa ko noon. Upang maging matapat, ito ay masyadong pantal sa inyo na subukan at mag-alsa laban sa mga batas ni Zymergy habang sinusubukang tulungan ang mga nabubuhay na nilalang. Hindi ito gagana. Kung hindi kita napigilan ng mga lalaki bago pa man gawin ng mga Alcide, marahil ay hindi ka pa rin naririto ngayon. Sa halip, mawawala ka ng permanenteng bumalik noon. Kinutya ni Harper. Dapat ba kitang bigyan ng isang pek sa mga pisngi upang pasalamatan ka sa hindi pagpatay sa akin sa oras na iyon? Nag-shock si Xanthocles at pinahihit ang kanyang mga mata kay James. James, ipakikilala kita sa iba pang mga banal na nilalang sa aming koponan. Sigurado ako na mananalo ka agad sa iyong karisma. Umiling-iling si James. Kailangan ko munang makita ang aking asawa. Si Xanthocles ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Nangyari na siya ay umalis para sa Wormscale na mapagkukunan hindi pa nagtagal. Kung magpapadala ka sa kanya ng isang paghahatid ng boses ngayon, makakabalik siya rito sa lalong madaling panahon. Si James ay may isang mausisa na hitsura sa kanyang mga mata. Ang mapagkukunan ng Wormscale. Anong uri ng lugar ang pinagmulan ng Wormscale? Nag-isip ng mabuti si Xanthocles. Upang ilagay ito ng simple, ito ang lugar ng pinagmulan para sa lahat ng mga hayop at halaman ng realm. Ito ay isang hindi pangkaraniwang lugar. Ang mapagkukunan ng Wormscale ay hindi nahuhulog sa ilalim ng 5 landas na emperador. Ang orihinal na pinuno nito ay si Emperor Urizen, ang tanging walang kabuluhan na Diyos na si Healthrealm. Kalaunan, si Emperor Urizen ay nagpunta sa pag-iisa para sa kanyang pagsasanay at pagmumuni-muni. Bago niya ginawa, ibinigay niya ang kanyang mga tungkulin sa kanyang nag-iisang alagad, ang banal na Marius. Tumango si James. Ito ba ay tunog na kaina-hinala kung sinabi kong nais kong bisitahin ang Wormscale source? Nanlaki ang mga mata ni Xanthocles.
Pagkatapos, ngumiti siya ng awkwardly. Kami ay nasa gitna ng isang sensitibong oras, James. Gayun din, ang 49 na langit ay naiiba sa ibang mga lugar sa kahulugan na. Sa mga kapangyarihan na mayroon ako, sa palagay mo ba ay may maaaring magbanta sa akin ngayon? Nag-ambala si James. Si Xanthopos ay nag-chok ng tuyo. Sigurado ako na wala at walang makakasama sa iyo kung gaano kakalakas ngayon. Ano ang nag-aalala sa akin ay si Lord Goyo at ang mga nilalang ng outside. Oh, alam ko. Tumingin si Harper kay James at sumabog. Ang matandang ito ay nag-aalala na ipagkanulo mo siya. Natatakot siyang pipiliin mong makipagtulungan kay Lord Goyo upang ibagsak siya sa halip. Panipi. Pagkatapos, pinahihit niya at ni James ang kanilang mga titig at sinilip si Xanthopos sa pamamagitan ng makitid na mga mata. Nagbigay si Xanthopos ng isang awkward na pagtawa. Ha, hindi ako makitid na pag-iisip. Ito lang. Hindi ako pupunta. Sinabi ni James, dapat kang magpadala ng isang tao upang kunin ang aking asawa, kung gayon. Nang matapos siya, tahimik na lumakad si James sa isang malaking bato at naupo ito gamit ang kanyang mga binti. Binuksan ni Xanthopos ang kanyang bibig ngunit hindi maaaring pumili ng mga tamang salita upang sabihin. Hinawakan ni Harper ang kanyang braso gamit ang kanyang siko. Maniwala ka sa akin, mas sensitibo siya kaysa sa iyo. Kailangan mong mag-isip ng isang paraan upang mailagay siya sa isang mas mahusay na kalagayan. Kung hindi, ang iyong pagkawala kung magpasya siyang huwag tulungan ka sa halip. Panipi. Sa loob, si Xanthopos ay labis na naiinis, gayunpaman, pinamamahalaang niyang itago ang mga emosyong iyon at panatilihin ang isang walang magawa na pagtingin sa kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7117. Ang Thea ay nakarating lamang sa isang makintab na pavilion na matatagpuan sa pagpasok ng Wormscale Source nang tumakbo siya sa isang tao. Ito ay si Taicho, isa sa 5 mga Diyos na Xyloria. Maaaring hulaan ni Thea kung bakit nandito si Taichu. Gayunpaman, wala siyang nabanggit tungkol dito dahil hindi pinalaki ni Taicho ang bagay na ito. Matapos maaliw ang tsaa ng Srimdo na inihanda ni Taichu, mahinahon na tumayo si Thea. Ms. Taichu, bakit hindi namin nasisiyahan ang iyong tsaa sa loob ng mapagkukunan ng Wormscale? Panipi. Hindi ko akalain na magandang ideya iyon. Bumantong hininga si Taicho at bumangon din. Ang banal na Marius at ako ay hindi sa mabuting termino. Mahinang ngumiti si Thea. Bilang isang Xyloria god, natatakot ka sa kanya. Hindi ito natatakot ako sa kanya. Umiling-iling si Taichu. Ang banal na Marius. Mas pinipili ang tahimik at pag-iisa. Kailangan din niyang mapanatili ang hindi pagpapakilala sa mga kritikal na oras tulad ngayon. Panipi. Nang marinig ang kanyang tugon, nagkibit balikat si Thea at nagbigay ng kaunting tumango. Sige, kukunin ko muna ang aking pag-iwan, kung gayon. Mayroon akong ilang mga gawain na dapat alagaan. Habang naglalakad palayo si Thea, sinabi ni Taichu, pinili mong magtrabaho kasama si Xanthopos ay nagpapakamatay. Bilang karagdagan, ibababa mo ang iyong asawa kasama mo. Ang mga salitang iyon ay huminto kay Thea sa kanyang mga trap. Tumalikod siya. Ano ang ibig mong sabihin doon, Ms. Taichu? Ang Xanthopos ay sinungaling at isang mapagkunwari. Si Taichu ay patuloy na walang pasubali, hindi ka makakakuha ng anumang pakinabang mula sa pagtatrabaho sa kanya. Inaasahan kong isasaalang-alang mo ang dalawa. Thea Bim. Sa wakas sinabi mo kung ano ang napunta mo dito upang sabihin sa akin, Ms. Taichu. Si Taichu ay nagpakawala ng isa pang buntong hininga. Nasaksihan ko ang mabangis na labanan na sumabog sa 40th Heaven noon. Naaalala ko rin ang mga kakilakilabot na bagay na inilagay ka ni Yeria sa oras at oras. Ano ang inalok ni Xanthopos na sumuko ka sa paghihiganti at magpasya na tulungan siya sa halip? Pinindot ni Thea ang kanyang mga labi ng magkasama at dahan-daang tumapak patungo sa Taichu. Nakikita ko, Ms. Narito si Taichu ngayon upang hikayatin ako na baguhin ang aking isip. Panipi. Lantaran, hindi ko dapat gawin ito. Tumingin si Taichu kay Thea. Ikaw ay isang outside, na nagpapasaya sa iyo sa buhay ng mga nilalang. Tumigas ang ekspresyon ni Thea. Ms. Taichu, ang aking asawa ay ang Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang.
Kung ihahambing mo ang mga nilalang ng Alcide at mga nabubuhay na nilalang sa ganitong paraan, mas mabuti para sa amin na maging mga kaaway sa halip. Panipi. Huminga ng malalim si Taichu. Alam niya kung magkano ang gobernador ng Yin at si James ay nagmamalasakit sa bawat isa. Halos hindi sila mahihiwalay pagkatapos ng lahat ng kanilang naranasan. Nagsisisi si Taichu ng kaunti para sa mga naunang komento ng madali. Umupo siya sa upuan niya. Halos alam ng lahat kung ano ang nararamdaman ko tungkol sa mga nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, hindi ito tungkol sa salungatan sa pagitan ng mga Alcide na nilalang at buhay na nilalang. Ang nangyayari ngayon ay isang digmaan sa pagitan ng mga paksayon. Panipi. Ang titig ni Taichu ay nahulog kay Thea. Sinasabi ni Xanthocos na lumalaban para sa karapatang maghari sa Health Realm para sa kapakanan ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, mayroon talaga siyang personal na agenda. Kapag nasamsam niya ang Wuya Palace at ang Path Designation Bid, ipapakita niya ang kanyang tunay na mga kulay at malamang na may mga buhay na nilalang sa kanyang paanan. Alam mo nang mabuti na si Lord Goyo ay walang kinalaman sa maraming hindi patas na paggamot at mga bias na batas na napapailalim sa mga buhay na nilalang. Ito ay ang Xanthocos na dumating sa mga bagay na iyon upang makuha ang pabor ng landas ng Wait Ara. Gayun din, kung hindi dahil sa katotohanan na si Yeria ay si Xanthocos na anak na babae, si Wesley ay maaaring parusahan siya ng maaga sa awtoridad ng batas ng mga landas. Hindi niya magagawang pahirapan ka sa paraang ginawa niya sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan at awtoridad ng isang Tai Chi lamang. Natahimik si Thea. Maya-maya, tinanong niya, ano ang gusto mong gawin ko? Dahan-daang ipinikit ni Taichu ang kanyang mga mata. Palagi kong sinubukan na huwag makagambala sa mga gawain ng Health Realm, ngunit ngayon. Huwag kang kumilos tulad ng ikaw ay nababagabag. Umiling-iling si Thea. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo. Alam kong ipinadala ka ni Lord Goyo dito. Bukas ang mga mata ni Taichu. Dumiretso ako sa puntong iyon, pagkatapos. Inihayag ni Lord Goyo sa pagtitipon na dapat bumaba ang mga nilalang na Alcide at hayaan ang mga nabubuhay na nilalang na pamahalaan ang health. Bilang umiiral na soberanong Diyos, ayaw niyang lumitaw na parang ginagawa niya ito dahil sumuko na siya sa mga panlabas na puwersa at pagbabanta. Sa halip, nais ni Lord Goyo na mapanatili ang kanyang dignidad habang bumababa siya. Nais niyang tiyakin na mapanatili natin ang mga turo at batas ng Wait Ara Path. Sa madaling salita, ang mga Alcide na nilalang at lahat ng mga tagasunod ng Wait Ara Path ay magtutulungan upang talunin si Xanthocos at ang kanyang mga tauhan. Dapat sila at mananalo sila sa labanan. Nakilala ni Taichu ang titig ni Thea. Nais ni Lord Goyo na ipasa ko ang mensaheng ito. Kung ikaw at ang iyong asawa ay handang tulungan kami sa pagpuksa ng Xanthocos, si Lord Goyo, bilang isang kinatawan ng mga nilalang na Alcide, ay gagawa ng iyong asawa ang susunod na gobernador ng Health Realm sa sandaling ang lahat ng mga banta ay tinanggal. Si James ay isang napili, na ginagawang ganap siyang kwalipikado upang maging susunod na kataas-taasang landas. Sinabi ni Lord Goyo na mas gugustuhin niyang paksain ang posisyon ng kataas-taasang landas kaysa hayaan ang Xanthocos. Ang posisyon ay dapat gaganapin ng isang tulad ni James instead. Kinuha ni Thea ang kanyang tasa at humigop ng tsaa. Ang panig ni Lord Goyo ay handang mag-alok ng posisyon ng kataas-taasang landas. Ipinakita nito ang antas ng pagpapasya at pag-aalala na mayroon sila tungkol sa paparating na labanan. Nangangahulugan din ito na ang mga mataas at makapangyarihang banal na nilalang na ito ay naramdaman ng isang tunay, nalalapit na banta mula sa pagtaas ng mga buhay na nilalang. Gayunpaman, si Lord Goyo ay isang tagasunod ng landas ng Wait Ara. Kung ang Sorumsia ng Wait Ara Path ay gagawa ng isang pagbalik, magdadala ito ng pagdurusa sa Lir. Ang pagpili ng landas na ito ay haantong sa isa pang posibleng sakuna na kinalabasan. Inatasan ni Thea ang kanyang tingin kay Taichu. Ms. Taichu, tinutulungan mo ba si Lord Goyo o ang landas ng Wait Ara? Sandali na natigilan si Taichu. Isa siya sa dalawang Diyos na may mas mataas na posisyon sa labas ng 5 mga Diyos ng Xyloria. Naturally, alam niya ang pagdurusa sa Lir. Bakit abala na sabihin ang lahat ng ito sa kanya? Sipin mo lang siya rito. Isang malalim na tinig na nagring na may pagkabagot na umatras sa hangin. Binaril ni Taichu ang kanyang mga paa at tumingin sa direksyon ng mapagkukunan ng worm scale, kung saan nagmula ang tunog.
Samantala, nagbuntong hininga si Thea at umiling-iling. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7118. Isang napakalaking, makulay na ilaw na orb ay lumabas mula sa pasukan ng Wormscale Source noon. Nagpadala ang light orb ng 4 na beam ng malakas na pag-atake ng ilaw sa direksyon ni Taichu. Boom! Si Taichu ay bumaril mula sa pavilion. Sa halip na tumalikod, dodged niya ang mga light beam at lumipat malapit sa napakalaking ilaw na orb. Siya ay naglevitated sa kalagitnaan ng hangin at naglagay ng isang light kalasag sa paligid niya. Mapahamak ito. Habang ang boses ay sumumpa mula sa loob ng ilaw na orb, ang 4 na ilaw na beam na lumalabas sa istruktura ay agad na nagbago sa 4 na malaking kamay. Ang 4 na mga kamay na ito ay nakaposisyon sa kanilang sarili upang palibutan ang Taichu at pinindot laban sa kanyang ilaw na kalasag ng malakas. Marius, brute ka! Inilabas ni Taichu ang 4 na purplish gold light beam mula sa kanyang katawan na halos agad upang ihinto ang mga kamay mula sa pagdurog sa kanya. Ang mga energies ay nagmula sa mga light beam ng Taichu na natanggal ang lahat na natagpuan kahit libo-libong mga light years ang layo. Sa isang iglap, si Taichu at ang napakalaking ilaw na orb ay nanatili sa parehong mga lugar, sinusubukan pa ring malampasan ang ibang tao. Gayunpaman, wala sa kanila ang tila may paraan upang matalo ang kanilang kalaban. Si Thea ay tumulo pa rin sa kanyang tasa ng tiyaan nang marinig niya ang tinig ni Yulia. Hayaan mo ako. Gagawin lamang nito ang mga bagay kung hayaan mo silang magpatuloy sa pakikipaglaban sa bawat isa. Hindi kami makikinabang dito. Tumingin si Thea sa tasa sa kanyang kamay. Oh, nasa tabi mo ba si Lord Goyo? Hindi ba ako nasa tabi mo ngayon? Si Yulia ay nag-snap, hindi katulad sa akin, si Taichu ay hindi nagbabahagi ng anumang anyo ng relasyon sa iyong pangkat ng mga tao. Kung pinapagaan mo siya, maaaring makita niya tayo bilang kanyang kaaway sa halip. Huwag kalimutan na mayroon siyang higit sa 10 bilyong tagasunod. Maaari silang gumawa ng isang kakilakilabot na kalaban. Si Thea ay sumigaw at ibinaba ang kanyang tasa. Nakarating siya sa kanyang mga paa. Ms. Taichu at Mr. Marius, hindi tayo dapat lumaban tulad nito. Lahat tayo ay magkaibigan, hindi ba tayo? Ang tao sa loob ng ilaw na orb at Taichu ay sumigaw ng halos sabay-sabay na naririnig ang kanyang mga salita. Hindi ako kaibigan sa bagay na iyon. Panipi. Nag-flinched si Thea. Inihatid niya ang boses niya kay Yulia. Tingnan. Hindi nila ako makikinig. Tumigil sa pagloko, Yin Governor. Sigaw ni Yulia sa kanya. Hayaan mo ako. Ako lamang ang taong maaaring malutas ang salungatan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Well, itinaas ni Thea ang kanyang kamay at pinakawalan si Yulia sa labas ng mundo. Agad na bumaril si Yulia sa hangin. Banal na Marius, Taichu, mayroon akong knot of love. Ang ilaw na orb at Taichu ay nagyelo sa sandaling narinig nila iyon. Gumawa si Yulia ng 2 papel na gawa sa jade. Ang bawat papel ay may pulang thread na nakatali sa paligid ng katawan nito. Kayong dalawa ay isang mag-asawa ayon sa kawalang saysay na Taoism. Pupunta ka ba sa iyong kapalaran? Si Marius, na nasa loob ng napakalaking ilaw na orb, at tumigil si Taichu sa pag-atake sa bawat isa ng sabay-sabay. Sa halip, pareho silang sisingilan kay Yulia. Sa kabilang banda, pinagsama ni Yulia ang 2 jade puppet. Sa isang iglap, ang mga pulang thread na nakatali sa paligid ng 2 mga pupe ay lumitaw upang mag-fuse. Hindi, sigaw ni Taichu. Huwag, bellowed si Marius. Tulad ng naabot ng 2 sa Yulia, ang 2 pupe ay nagsama at lumitaw ang isang bulag na ilaw. Parehong sina Marius at Taichu ay bast sa ilaw. Samantala, si Yulia ay nag-teleport ng layo at muling lumitaw sa tabi ni Thea. Mula sa labas, makikita nila ang mga anino ng 2 mga porma ng tao na nagpupumilit ng walang magawa laban sa hindi mabilang na nagninangas na pulang mga thread. Ang mga thread ay lumibot sa 2 form na iyon upang mahigpit na itali ang mga ito. Ang boses ni Taichu ay nagmula sa direksyon na iyon noon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7119. Lumayo ka sa akin. Sino sa mundo ang nais na konektado sa malupit na espiritual na ito? Ako ay isang Xanadon na walang Diyos. Kinutya ni Marius, Thursam ang dapat sabihin na.
Sino sa mundo ang nais ng isang ignorante na wench tulad mo bilang kanilang kapareha? Well, hindi ako. Panipi. Sigaw ni Taichu, Yulia, ikaw ay masamang wench. Gupitan ang buhol na ito agad. Kami ay isang kakilakilabot na tugma. Ayaw ko ito. Yulia, tinulungan kita minsan. Ngayon ang iyong pagkakataon na ibalik ang pabor. Umungol si Marius, itigil mo na ito at wala ka ng utang sa akin. Nakatitig sina Thea at Yulia ng mga bilugan na mga mata sa nagninangas na pulang mga thread na lumibot sa pares na walang tigil. Si Thea ay tumalikod sa mga mata kay Yulia sa isang maikling sandali. Sinusubukan mo bang pilitin sila sa pagiging mag-asawa? Panipi, hindi ito ang ginagawa ko. Umiling-iling si Yulia. Palagi silang nakikipaglaban tuwing nakikita nila ang bawat isa. Natapos ito para sa maraming mga enterpop. Ang buhol ay nagmula sa lahat ng pakikipaglaban. Pinaikit ni Thea ang kanyang mga mata at sinuri ang mukha ni Yulia. Ikaw ang namamahala sa gate ng paglikha, di ba? Bakit bigla kang gumagawa ng trabaho ng isang matchmaker? Sa pamamagitan ng isang inosenteng pagtingin sa kanyang mukha, si Yulia ay nagtibit-balikat. Ang kanilang buhol ay kahit papaano nilikha sa gate ng misteryo. Wala akong ideya kung paano ito nangyari. Panipi. Kawili-wili. Si Thea ay tumawid sa kanyang mga bisig at ngumisi ng walang kamali-mali, kung sina G. Marius at MS Taichu ay nakikipag-date, ang aking asawa ay makakakuha ng Xyloria Taichu Pearl. Siya ay magiging isang hakbang na mas malapit sa pagkumpleto ng 5 pagsasama ng mga espirito. Panipi. Ang mga browser ni Yulia ay twitched. Ano? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tanong ni Thea. Patuloy mong iniisip kung paano siya masisiyahan. Nakatutuwang sinabi ni Yulia, hindi nakakagulat na siya ang ulo ng takong para sa iyo. Oho, lumawak ang grin ni Thea. Ginagawa mong tunog na parang mas mababa ako kaysa sa mga nag-alok sa kanilang sarili kay James ngunit tinanggihan. Snap ni Yulia, bakit ka? Alam ko. Inilagay niya ang braso sa balikat ni Yulia. Magtulungan tayo at gawin ang aming makakaya. Kapag natapos na ang lahat, ikaw at ako ay dapat na mabuhay lamang sa pag-iisa at kalimutan ang tungkol sa mga tao. Si Yulia ay naibigay na hindi nagsasalita ng kanyang mga puna. Samantala, ang mga pulang thread ay nakabalot kay Marius at Taichu nang mahigpit na ang dalawang iyon ay hindi maaaring gumalaw kahit isang kalamnan. Gayunpaman, ang pares ay walang tigil. Sa ilang mga punto, nawala ang maliwanag na ilaw na nakapaligid sa kanila. Ang mga pulang thread ay natigil sa kanilang mga katawan ay tila nag-fuse sa kanilang balat at kumukupas. Pagkatapos, 2 bola ng maganda, maliwanag na pulang ilaw ang sumabog sa itaas ni Marius at Taichu, na parang nagpapahayag at binabati ang unyon sa pagitan ng dalawang iyon. Gayunpaman, si Marius at Taichu ay mukhang malapit na silang lumaban muli sa sandaling makagalaw sila. Si Thea at Yulia ay mabilis na lumipad patungo sa pares. Ang isa sa kanila ay hinayla si Marius sa pamamagitan ng kanyang braso habang ang isa ay humawak kay Taichu. Kahit na ang aming mga kaluluwa ay nag-fuse at ang unyon ay hindi masisira, hindi ko naaaminin na ikaw ang aking kapareha. Ginaising si Taichu kina Marius at nagngangalit. Ha? Kinontra ni Marius, sa palagay mo ay nais ko ang isang ulap ng gas na maaaring maputok sa anumang segundo bilang aking kapareha. Ano ang isang biro? Nag-fume si Taichu, bakit ka? Sige, sapat na iyon. Pinutol sila ni Thea. Sinabi niya na nakangiting, lahat tayo ay magkaibigan ngayon. Kaya, magtungo muna tayo sa loob ng mapagkukunan ng worm scale. Ang bagay ay, si James, na pinag-aalala mo ng dalawa, ay ang paglalagay ng kanyang pinakamahusay na kilos at isinasagawa ang kanyang plano sa Kadir Temple ngayon. Panipi. Ang pares ay tumigil sa pagsigaw sa bawat isa at tinanong ng sabay-sabay, ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kanyang plano? Si Thea ay nagbuntong hininga. Sinundan niya ang kahilingan ni James at ibinahagi ang buong plano ni Marius at Taichu. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Thea, ang dalawang iyon ay sumugod patungo sa worm scale source kaagad. Alam nila kung ano ang sinusubukan ni James na makamit sa pamamagitan ng kanyang plano. Hindi na ang oras para sa kanila na mag-bicker. Ang Thea at Yulia ay nagpalitan ng isang sulyap. Pagkatapos, ang dalawa sa kanila ay mabilis na sumunod sa likuran ng mag-asawa.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7120. Matapos ang isang mahirap na pagsisikap, sa wakas ay pinamamahalaang ni Xanthocos na hikayatin si James na makita ang ilan sa mga miyembro ng Kadir sect na nais niyang matugunan si James. Nakita na nina James sina Quentin at Quintes, ang dalawang nakatagong emperador, bago. Gayunpaman, binigyan niya sila ng isang magiliw na pagbati at sinubukan ang kanyang makakaya upang kumilos na parang nakatagpo niya ang dalawa sa unang pagkakataon. Ipinakilala si James sa kaunting mga tao pagkatapos nito. Gayunpaman, maaalala lamang niya ang mga Diyos ng apat na panahon mula noong sila ay apat na magagandang Diyosa na mukhang magkapareho. Bukod sa kanila, ang mga nakatayo kay James ay ang apat na beses na emperador at ang 5 kabanalan ng Jadran, na ang mga kapangyarihan ay medyo naaayon sana. Ng dalawang nakatagong emperador, ang mga kalalakihan na ito ay may mataas na ranggo ng sekta ng Kadir. Ang lahat ng mga ito ay ang Declan Mahaya na ranggo ng mga magsasaka na may milyon-milyong mga entrepok na nagkakahalaga ng paglilinang. Hindi mapigilan ni James na namangha sa bilang ng mga pambihirang mga magsasaka na mayroon sila sa 49 na langit. Ang alinman sa mga kalalakihan na ito ay maaaring magtungo sa anumang mas mababang antas sa Zymergy at labis na lakas na natagpuan doon. Gayunpaman, ang talagang nais malaman ni James ay ang diskarte ni Xanthocos sa pag-atake kay Lord Goyo at sa kanyang mga tauhan. Ayon sa mga taong ito, ang 49 na langit ay nabuo mula sa 9 na Daonas realms. Ang kaharian ng Huya Daonas na matatagpuan sa gitna ng 49 na langit ay kung saan ang kanilang pinuno ay nagtayo ng base. Ang plano ng Xanthocos ay upang sakupin ang Huya Palace, ang pinakamahalagang lokasyon sa lupain ng Quaya Domas, at kunin ang bid ng pagtukoy sa landas. Sa pamamagitan nito, makakakuha siya ng karapatang mamuno sa lahat ng mga lupain. Gayunpaman, ang Huya Palace ay hindi natagpuan sa isang nakapirming lokasyon. Katulad sa nakaraang Hokon, ang Huya Palace ay isang mapanganib, patuloy na nagbabago na istruktura. Ang 5 landas ng mga cauldrons na pag-aari ng 5 landas ng mga emperador na binubuo ng susi na kinakailangan upang makapasok sa Huya Palace. Kung wala ang mga kaldero, hindi kailanman mahahanap ng isa ang Huya Palace kahit na hinanap nila ang buong kaharian ng Huya Daonas. Kahit na ginawa nila, halos imposible para sa sino man na pumasok sa palasyo dahil napapaligiran ito ng isang 8 trigram na hugis ng Huya Sea. Hindi mabilang na mga seal at porma sayon na kahit na ang mga kataas-taasang nilalang ay natatakot na matatagpuan sa loob ng dagat ng Huya. Naglalaman din ang dagat ng mga itim na butas, mabisyo na hangin, at mga ilusyon ng Huya na maaaring ubusin at mapuksa ang halos anumang bagay. Bukod dito, ang lahat ng paglilinang, mga kasanayan sa lagda, tool, o talismans ay mawawalan ng epekto sa sandaling pumasok ang isa sa dagat ng Huya. Kahit na ang isang mahusay na magsasaka tulad ng Xanthocos ay maaaring hindi makaligtas sa isang lugar na tulad nito. Kailangan ng isa upang tipunin ang 5 mga cauldrons ng landas, ang Huya Demon Slayer Sword at sa pag-aari ni Lord Goyo, at ang mga perlas ng Xyloria na kabilang sa Taicho at Tai. Sa lahat ng mga item, maaari nilang ma-access ang Warred Bridge at ligtas na ipasok ang Huya Palace. Matapos ang pagpasa ng Wait Ara Path, ang 5 landas ng mga emperador, Taicho, at Tai ay nagtulungan upang bisitahin ang Huya Palace minsan. Ginawa nila ang paglalakbay doon upang suriin kung sino ang 5 napili. Sa kasalukuyan, ang ilan sa mga landas ng emperador ay nagpasya na gawin ang magkasalungat na panig. Hindi rin naging malinaw ang Taicho at Tai. Ito ay isang mahirap na misyon para sa kanila na hanapin ang Huya Palace sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Gayunpaman, sa paghuhusga mula sa mga pagbabahagi ni Xanthocos, nakuha ni James na ang Xanthocos ay mayroon ng impormasyon sa lokasyon ng Huya Palace. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay upang labanan ang mga kalalakihan ni Lord Goyo, makuha ang natitirang mga cauldrons ng landas, at sakupin ang espada ng demonyo ng Huya. Pagkatapos, itatakda sila para sa kanilang susunod na hakbang. Tulad ng para kay Taicho, itinuring na ni Xanthocos na siya ay nasa koponan ni Lord Goyo. Habang si Tai ay hindi pa gumawa ng isang hitsura hanggang ngayon, ang Xyloria God ay tila nagbigay ng suporta kay Xanthocos.
Ipinaliwanag din ni Xanthocus kung paano ang bawat landas ay may kontrol si Emperor sa isang lupain ng Daonas habang mayroon siyang dalawa. Sina Taiyi at Taichu bawat isa ay namamahala din sa isang Daonas realm din. Ang natitirang kaharian sa labas ng siyam na Daonas realms ay ang Wormscale Source. Si Thea ang kasalukuyang Panginoon ng mapagkukunan ng Wormscale. Gayun din, maraming mga emperador at isang mayorya ng mga miyembro na dating naglilingkod kay Emperor Stavros, Emperor Cosimian, at Emperor Dravko ay nagpasya na sumali sa koponan ng Xanthocus. Sa ngayon, binalak ni Xanthocus na lupigin ang mga Daonas realms na pag-aari ni na Emperor Stavros, Emperor Cosimian, at Emperor Dravko. Pagkatapos, magkakaroon siya ng sapat na lakas tao upang salakayin ang lupain ng Daonas kung saan nakabase sina Lord Goyo at Taichu. Tiningnan ni Xanthocus ang 8 porma sayon ng trigram sa harap niya at tinanong. James, isa ka sa pinakamatalinong lalaki na kilala ko. Mayroon ka bang mga mungkahi para sa amin? Panipi. Napangiti si James ng mahina. Ito ba ay isang magaspang na representasyon ng 40 siyam na heograpiya ng langit? Oo, tumanggaw si Xanthocus. Ang mga pulang lugar na maaari mong makita sa tuktok na seksyon ay mga lugar sa ilalim ng aming kontrol. Sumagot si James, oh. Kaya, sinasabi mo na dapat nating kontrolin ang mga realms ng Daonas na kabilang sa mga 3 landas na emperador. Pagkatapos ay sasalakayin natin ang kaharian kung nasaan sina Taichu at Lord Goyo.